So tonight, we will be discussing Nelson Mandela Rules or yung UNSMRTP na tinatawag natin or the United Nations Minimum UNS Standard Minimum Rules treatment for the treatment of prisoners or also known as Nelson Mandela. So yan, UNSMRTP yung tawag ko sa kanya, no? United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. So ito po ay hindi siya yung talagang susundin talaga, no? But minimum rule siya, ibig sabihin, kumbaga kung kayo po ay jail officer, correctional officer, or administrator, manager ng isang correctional facility, ito yung pinakamababa lang, parang mababang, mga standard lang, no? Pwede kayong mag more than that, pero dapat ito yung meron sa isang correctional facility. Okay? So, a quick history. Ang Nelson Mandela Rules, again, it refers to the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, which was revised and adopted or were revised kasi to 122 rules siya. So, adopted by the United Nations General Assembly in 2015. Pero sobrang tagal na siyang sinimulan, 2015 lang talaga yung pinaka-updated. So these rules serve as the international standard for the humane treatment of persons deprived of liberty. Actually, ito yung rules, ito yung dahilan bakit hindi na pwedeng tawagin or hindi natin dapat tawagin ex-convict yung isang tao na galing sa kulungan, hindi sila pwedeng tawaging inmates or prisoners, no? Pag sa social gathering, sa society, yung sa usapan ng mga tao, no? Pero pag professional na pag-uusap, no, halimbawa pareho kayong jail officers, prisoner, pero hindi dapat ipaparinig doon sa tao, no? Ang pinakatawag na kanila ay yan, yung persons deprived of liberty because of Nelson Mandela rules, no? So ma-explain natin na mas malalim yan. So, paano nabuo ang Nelson Mandela? Bakit tinawag siyang Nelson Mandela? Bakit hindi yung pinakamahabang pangalan? Yung United Nations Standard Minimum Nakakalito, no? Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. So, si Nelson Mandela kasi, ah siya po yung nagpasimula niyan, no. So 27 years siya sa prison, nakulong siya for 27 years because nilalaban niya yung equality. Kasi may apartheid system or regime sa South Africa that time. Alam niyo yung hiwalay po dapat yung CR ng mga maiitim sa mapuputi, iba ang kainan ng maiitim sa maputi, schools, gano'n. Sobrang discrimination talaga, no, sa work, basta walang equality. So yan yung tinatawag nating apartheid. It came from the word apartness, parang hiwalay, apart. Dapat yung maiitim sa mapuputi, no? So nagkaroon ng ganyan, ngayon nakulong siya kasi nga nilalabanan niya yung mga ganong parang ayaw niya yon yung ganong sistema sa South Africa. So despite imprisonment, again 27 years po siya sa kulungan, no, Mandela became a symbol of justice, dignity, reconciliation, and human rights. Kasi while he is in prison, nakita niya yung paano itrato yung mga PDLs, no, ano yung dapat baguhin, ano yung dapat ibigay sa kanila para mas maging effective yung correction, no. Kasi for him, no, hindi dapat suffering lang ang kulungan. Kasi tawagan natin sa kanila is correction. You are correcting something na mali. Sinasabi, hindi mo mako-correct yung something na mali kung walang maayos na environment para itama yung mga bagay na yun, 'di ba? For example lang 'no, halimbawa ikaw ay mainitan ng ulo mo, 'di ba? Tapos do'n ka pa nakatira sa bahay na madumi, magulo, walang pagkain, 'di ba? Imbes na ikaw gusto mong mawala yung pagiging mainit ng ulo mo, mas lalo siyang lalala, 'no, or hindi siya gagaling kasi yung environment mismo, it's not supportive doon sa gusto mong mangyari. So, parang gano'n 'no, na para maging effective yung mga treatment programs, kailangan yung environment mismo, yung how they treat the prisoners, kailangan conducive doon sa pagbabago na gusto nating mangyari. Okay. So, halimbawa ganito, parang bata ganito, ayaw mo siyang sumisigaw, 'di ba? Ayaw mo siyang sumisigaw-sigaw, ayaw niyang sumasagot-sagot sa'yo ng pasigaw, halimbawa 6 years old, 7 years old. Pero ikaw, 'pag kinakausap mo siya, pinapagalitan mo siya, pasigaw ka din.
'di ba? So, paano mo mababago yung bata kung yung environment na nakikita niya is gano'n din. So, it's the same thing, 'no? So, yun yung parang nilalaban ni Nelson Mandela. Kailangan sa loob ng kulungan, 'no, may maayos na treatment para mas maganda yung pasok, mas maganda yung pag-absorb nila dun sa mga turo o dun sa program, yung mga treatment, 'no, para hopefully 'pag ilalabas na siya sa community, madadala niya lahat yung natutunan niya sa kulungan, from the kulungan, okay? So, that's why the United Nations standard minimum rules for treatment of prisoner is also known as Nelson Mandela, to honor him, 'no? Dahil 'yan nga, 'yan, it recognizes his lifelong advocacy for equality and humane treatment of prisoners. Okay. So historically, the original standard minimum rules were first adopted by United Nations in 1955. So isipin nyo yon, 2015, yung pinaka-revised, adopted na Nelson Mandela Rules, pero sinimulan na siya 1955 pa lang. Sobrang tagal. Okay? So during the first UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. However, due to development in human rights standards, prison management and correctional practices, the rules were revised and updated in 2015 to reflect modern correctional principles. Kasi sobrang pagkaiba kasi yung traditional na correctional principles at yung modern, yung makabago talaga. In the past, ang reason why nagkukulong tayo is for them to suffer, para makaganti, para mahirapan sila, para maramdaman nila yung sakit, yung pait nung ginawa nila, yung effect ng ginawa nila. But alam natin that during this time, modern correctional principles, ang pinakadahilan bakit po tayo ang pinakagusto nating mangyari, bakit nagkukulong tayo is not for them to suffer, but for them to be corrected. Parang kino-consider natin sa mga mga alam diyan about the, theories sa criminology, 'no, parang classical and positivist lang 'yan. Sa classical, tinuturing na, masama talaga yung tao kaya sila pinaparusahan para makaganti, retribution, 'no, para parusahan talaga. But during the positivist or modern, 'no, nagkukulong tayo para ma-correct sila. Kasi considered na yung mga taong nagkakaroon ng kasalanan o gumagawa ng krimen, they are sick people. Ang mga taong may sakit, anong ginagawa natin 'pag may sakit ang tao? Ginagamot. That's why ang tawag natin sa ginagawa natin sa mga PDLs ay treatment, 'di ba? Ginagamot natin sila. Kasi nakagawa sila ng gano'n dahil there's something wrong sa behavior nila, sa outlook nila sa buhay, 'no, sa utak, sa pag-iisip nila, how they process things, paano sila nagre-respond sa mga bagay-bagay sa paligid nila, kaya sila nakagawa ng mali. So 'pag sila po ay na-convict, ang pinaka-goal is to rehabilitate them. Ayusin natin yung mindset nila, ayusin natin yung behavior nila, para 'pag makalabas siya at nangyari ulit yung mga ganitong senaryo, hindi niya na uulitin yung una niyang ginawa, which is committing crime. Okay, so yun yung modern correctional principles ngayon, 'no. Ang gusto na nating gawin is to correct, not to retribute, hindi para gumanti, but pagalingin sila, 'no. Lex Taliones po, eye for an eye, tooth for a tooth. Yes, Lex Taliones 'yan. That's a very old pa yan na ano 'no, na, principle. Next, the Nelson Mandela rules, like what I've said, 'no, meron siyang 122 rules. So, it's the bedrock of modern penology. So, kung makikita niyo po yung Nelson Mandela, piskot, alam niyo guys, may baby ipis dito palipad-lipad, feeling butterfly, naiinis ako. Okay. Ta's pumatong na pala sa akin. Okay, so sobrang haba niya, sa totoo lang. I'll show it to you. Eto po si Nelson Mandela. So, kahit ako nung simula, nung nagre-review ako for board, nagtuturo ako sa board exam, sa review, hindi ko alam paano ko siya ituturo sa sobrang haba ng Nelson Mandela rules. Nakikita niyo naman, 'di ba? Ano nangyayari dito sa live natin? Parang naka-hang. Hindi nag-play. Okay. So ito po si Nelson Mandela, papakita ko lang sa inyo ha. So it's how many pages? 33 pages hanggang 122 rules po 'yan. 'Yan, oh 'yan na siya.
langaw, may ipis. Ano ba 'tong kwarto ko, basurahan ba 'to? Okey. So, 'yan siya. Pinakita ko lang 'no, epal-epal lang ako. Okey, binalik ko na. So, bedrock of modern penology kung mababasa niyo po siya parang masasabi, "Ang sarap makulong," parang gano'n 'no. Kasi nga alam natin ang gustong mangyari ng Nelson Mandela, while you are treating the person, kailangan maganda yung environment na meron siya para maging absorbent, maging conducive yun sa pagbabago. 'Di ba? So it has 222 rules which serve as the international framework governing humane corrections and prisoner treatment, makataong koreksyon, okay? These rules emphasize human dignity, rehabilitation, healthcare, security, accountability, and reintegration. So yung pinaka focus po ng Nelson Mandela is respetuhin natin yung mga human rights, no, yung pagiging tao, kahit PDL yan, kahit prisoner yan, kahit convicted yan, detainee or convicted yan, tao yan. At they have human rights and they have human dignity. And then, ang goal is to rehabilitate. No, kumbaga ibalik natin siya sa dating siya na hindi pa nakagawa ng crime or baguhin natin siya sa isang tao na hindi gagawa ng crime, maging law-abiding citizen. Healthcare, paano sila aalagaan doon, especially pag may sakit sila or they have special needs, no? Security, accountability, and ultimately, yung paano po natin sila ibabalik sa society after nilang i-serve yung kanilang sentence. Okay? Next, so we have the two parts dito sa discussion. Part 1 is rules of general application and part 2 is yung rules ng may special sa mga special na kailangan ng special treatment. Okay? So part 1, rules of general application, it's from rule 1 to 85. So don't worry, shortcut na po yung ginawa natin dito. I think we have 47 slides lang, nakailang slides na tayo. So, hindi naman gano'n kahaba. Again, concept lang yung ituturo ko. Ang importante kapag na-apply na po siya sa question 'no, kailangan comprehensive reading talaga, intindihin niyo yung tanong, okay? Okay, so basic principles rule 1 to 5. Dito niyo makikita yung mga characteristic of human rights, okay? Na dapat gawin natin or irespeto natin or 'wag nating lalabagin when it comes to PDLs. Especially kayo, kasi when you pass the exam, apply kayo, magiging jail officers kayo or correctional officers. So very important na naiintindihan niyo 'to, okay? So rule number 1 is human dignity. The ultimate golden rule, no, na lahat ng tao, lahat ng prisoners, kahit prisoner sila, detainee man yan sila, or convicted prisoners, sentenced man yan or untried prisoners, they have inherent dignity. Kumbaga pinanganak yan sila na may dignidad. Huwag nating aapak-apakan, huwag nating babuyin yung pagkatao nila. No, all prisoners must be treated with respect for their inherent dignity. Torture, cruel, inhumane, or degrading treatment is strictly prohibited. So, pambubugbog, no, yung pambabastos, no, parang binababoy na natin yung tao, hindi dapat yun gawin sa kanila. Okay? So, sampulan ko kayo. For example, yung mga Bartolina, no? Yung sobrang tagal na Bartolina, more than 15 days or basta mahaba, it's considered ano na 'yan 'no, parang binabastos na natin yung pagkatao nila, prohibited po 'yun, okay? So 'yan, 'wag bubugbugin, 'wag sasaktan, gano'n talaga 'no, that's to respect their human dignity. So if ang question is, hindi natin sinasaktan, hindi natin binabastos, hindi natin binababoy, tinuturing nating tao yung isang PDL, the rule na sinusunod niyo do'n is yung rule 1, which is you respect the human dignity, inherent human dignity nung tao. Number 2, non-discrimination. So, rules must be applied impartially. Walang discrimination tungkol sa race, 'di ba? Sa social status or political beliefs. Hindi mo dapat tinitingnan kung anong lahi niya, kung maputi 'yan, no? Kung Amerikano 'yan or Pinoy lang ang sinasabi ko ha, pero hindi tayo lang, okay? Pagdating sa race, okay? Social status, mayaman ba 'yan, kilala ba 'yan, sikat ba 'yan, or simpleng tao lang, no? Or
political beliefs, sino ba yung sinusuportahan niya niyang politiko, 'no. So, it doesn't matter, ang maganda nga hindi niyo alam yan, kung ano-ano po yung mga bagay na yan sa taong yun, 'no, anong lahi nitong taong 'to, para hindi ka na nga magkaroon ng bias. So, there's no room for favoritism. Kailangan ang pagrespeto ang pag-apply ng mga batas, rules, mga policies sa loob ng facility, walang favoritism, lahat pantay-pantay ang tingin niyo, 'no. You will apply that impartially. Okay? So, however, taking into account individual differences. So, ma'am, lahat-lahat pantay-pantay. Paano 'pag ano 'to ma'am, matanda na? Siyempre iba din 'yun. Hindi 'yun siya bias, hindi siya favoritism, but care. 'Yan, it is a necessary care. Yung mga vulnerable groups, matatanda, mga bata, siyempre iba po yung treatment natin sa kanila, 'di ba? But it's not discrimination. That's kailangan kasi talaga natin ibigay sa kanila kasi nga they are vulnerable. Babae, buntis, mga gano'n. Okay? So, non-discrimination. Next, Rule 3, reduction of hardship. Okay, ang sinasabi ng Nelson Mandela, yung ikulong ka pa lang, mahirap na yon. Yun na yung pinaka-punishment. So, yung ikulong ka pa lang, yun na yung mahirap na siyang mangyari, hiwalay ka sa family mo, hindi ka makalabas, 'di ba? Mahirap na agad yun, wag niyo nang dagdagan by pambubugbog, pananakit, 'no, for not treating the person as a person, 'di ba? Wag niyo nang i-aggravate yung paghihirap na yun ng tao. Yan, yun yung sinasabi ng Nelson Mandela sa rule number 3, reduction of hardship. Wag niyo na po pahirapan lalo. Kasi mahirap na nga yung nakakulong na nga siya, 'di ba? So, wag niyo nang i-aggravate, wag niyo nang palalain yung paghihirap niya. Okay. Next, rule number 4, purpose of sentences. So, sabi sa Nelson Mandela, dalawa ang pinaka-purpose ng pagkukulong. Protection of the society against crime. So, kinukulong yung isang tao, ini-imprison siya, detainee man yan or convicted, to protect the society. Para walang crime na nangyayari sa society. Kaya natin tinatanggal yung taong nag-commit ng crime doon. And hopefully, kapag naibalik po siya sa labas, hindi na po siya uulit. That's what we call reduction of recidivism. Pag sinabi natin recidivism, ito yung taong nakapag-commit na ng crime, naparusahan na lahat-lahat, nilabas. Pagkalabas, gumawa ulit ng crime. So, isa sa reason bakit tayo nagbibigay ng sentensya, bakit tayo nagbibigay ng penalty is yan, isa yan, yung recidivism. Ayaw natin ng recidivism. So ano ulit yung dalawang purpose ng sentences or penalty? Protection of the society and then reduction of recidivism. How do we do that? Okay? Yan, yung pagka-commit niya ng crime ngayon, tanggalin na natin siya doon. That's how we protect the society. And then, through rehabilitation, no, aayusin natin yung tao, iti-treat natin siya, no, papagalingin natin siya sa sakit na meron siya kaya siya nakapag-commit ng crime. Yung sakit na sinasabi ko, not literal na sakit yung how they, ang sakit na sinasabi ko, no, kasi sabi sa positivist, people are sick. People who commit crimes are sick. Yan kasi yung sinasabi niya. So, ginagamit ko yung term na sick. But it's not the sickness na COVID, ubo, sipon. Yung sickness ba na, paano niya naisip yun? Bakit ganun siya mag-isip? Bakit ganun yung reaction niya? 'Di ba? So, ganong sickness na dapat ayusin. So, we do that through rehabilitation. Pag naayos na natin siya, pag okay na po yung, pag na-serve niya na yung sentence niya at parang okay na siya, then reintegration. Ilalabas ulit siya sa society. And hopefully, pag nasa society na siya, hindi na siya magko-commit ulit ng crime. Then, wala pong recidivism kasi hindi siya nag-commit ulit ng crime. That's the purpose of sentences. So, please make sure naintindihan niyo yung rule 4. Okay, next. Rule number 5, social inclusivity. So prison life should closely resemble the positive aspects of life in the community to ease their eventual return. So yung buhay dapat sa loob ng kulungan, kailangan halos pareho lang nung nasa labas para hindi sila mahirapan mag-adjust 'pag nilabas ulit sila sa community, 'no. It closely resembles dapat yung ginagawa, 'no, and hopefully yung mga natutunan, yung kanilang routine sa loob, madadala din nila dun and maiwasan na bumalik sila sa dating sila, okay.
Next, we go to prisoner file management. So ito pang mga ano 'to, pang mga officers 'to, yung mga jail officers and correctional officers. Hindi 'to para sa ating walang involvement yung ano dito 'no, yung ating mga PDLs. So registration system, no person can be admitted without a valid commitment order. So what do you mean by commitment order, ma'am? Commitment order is a papel, okay? It is an order of the court, no? Or maybe an agency, pwedeng NBI, no? Kung sino po yung authorized by law na mag-issue. But madalas po ang commitment order nanggagaling sa court. But again, there are other law enforcement agencies na na-authorize to issue. Yeah, NBI, PNP, PDEA, mga ganon. Okay? So, commitment order is papel yan siya. Inuutusan, ito po yung papel na nag-uutos, utos ito ng court. For example, si court ang nag-issue. Nakalagay po doon na nagsasabi si court, oy, tanggapin niyo yung taong to dyan sa jail. I-safe keep niyo muna siya kasi pending pa yung kaso niya. Okay? Kasi pending pa yung kaso. So wala dapat taong ma-admit or papasok sa kulungan without a valid commitment order. Okay? This is for pending pa yung case ha. Nakakulong siya, detained siya, considered untried. Untried prisoner siya, wala pang trial, no? Pending pa yung kaso. Okay? So commitment order yung ginagamit. Hindi ko nadagdag dito, siguro na ituro sa inyo Mitimus. Naturo na ba sa inyo si Mitimus or Mitimus? Paki-chat, paki-message, paki-message. Paki-ano nga, paki-comment kung naituro na si Mitimus. Yun yung kasama ni commitment order. Si Mitimus, Mitimus. Okay? Mitimus naman or Mitimus order, Mitimus is yun naman yung ganun din. It is a written order of the court na, oy, tanggapin niyo na siya, ikulong niyo na siya diyan kasi convicted na siya, sentensyado na siya. Hindi na pending yung case, sentenced na siya. Kailangan niya nang i-serve yung kanyang sentence. So, yun. So, a secure, digitized, or bound registration logbook must track the personal details, legal reasons for commitment, and date and time of admission or release. So, meron tayong ganyan. No? Dito sa Philippines, we do have that. Ang tawag natin dyan is prison jacket. Yung mga documents ng ating PDS, doon po nakalagay. So, meron naman tayong ganito talaga. So, yes, naturo na. Okay, good job. So, yan. So, wala, hindi pwedeng papasok ka lang sa kulungan, tapos walang mga order ng court, no? Walang court orders, walang warrant, mga ganyan. Commitment order, mitimos. Kailangan may order yan. Okay? And then, lahat dapat ng documents ni PDL, magkakasama. Okay? From personal information, birth, mga pangalan, gano'n, hanggang doon sa mga legal na mga documents from courts, from the police, investigation, mga gano'n, lahat ng documents dapat magkakasama yan siya. No? And then, systematic filing creates a confidential master file for every PDL or person deprived of liberty, tracking their behavior, medical history, and rehabilitation. So meron din meron yan for sure. Lahat ng treatment na binigay doon sa or sinusunod or binibigay doon sa PDL, meron yan. Tapos kung ano po yung progress, anong naging problema, lahat ng tungkol talaga sa PDL dapat meron. Okay, that's for the file management ni PDL. Next, eto, separation of categories. So, syempre, sa isang kulungan, sa isang facility, hindi naman yan pare-parehong tao yung nasa loob. So, we have the rule of segregation. Parang basura lang, sinesegregate, sineseparate, pinaghihiwa-hiwalay. Parang kayo ng jowa mo, pinaghihiwalay. So, the golden rule of segregation, we must separate inmates based on mga basic na mga dahilan bakit hindi sila pwedeng magsama, no? Sex, no? 3 times a day, tsaka 2 times a day, hiwalay, charot. So, males and females must be kept in entirely separate facilities. Nakalagay sa Nelson Mandela, hiwalay talaga guys na kulungan, hindi lang room. Hiwalay talaga na kulungan. Kaya meron tayong CIW, no, Correctional Institution for Women. Dapat doon lang lahat ang mga babae, hiwalay din yung sa mga lalaki. But it doesn't really happen kasi nga kulang tayo ng facility. Kita alam niyo naman sa BGMP, sa isang city jail or isang municipal jail or provincial jail, magkakasama naman sa jail na yon ang males and females. Ayun nga lang, may specific room, no, or building for the males and meron din iba sa females, 'di ba? Hiwalay sila.
may mga dormitories, no, female dormitories dito, male dormitories dito. So, as much as possible, sinusunod naman siya ng Philippines, itong segregation. Kaya nga lang, ayun nga, hindi natin magawa. Ang gusto ng Nelson Mandela talaga, hiwalay na facility. As in, magkaibang lugar, 'di ba? Magkaibang institusyon. Yan, haba, may Muntinlupa, yung sa New Bilibid Prison, hiwalay naman yung sa CIW. Ganon yung gusto ng Nelson Mandela. Although nakalagay naman do'n na if it is not feasible, no, hindi talaga kaya, 'yan, puwede naman silang magsama sa isang facility, pero hiwalay na hiwalay dapat yung building or di kaya yung room, no, as much as possible yung building talaga hiwalay. Okay, separate, ito yung sinasabi niya ano, separate facility dapat. Okay. Next, legal status. So, yung untried at saka sentensyado na, 'pag sinabi nating untried, detainees pa lang, wala pang sentensya. Hiwalay po dapat 'yan sa mga convicted prisoners, lalo na yung mga hardened na kung matitibay na talagang malalala na talaga na mga, PDLs, okay. Age, siyempre yung mga bata, hiwalay po 'yan sa mga adults. Then criminal record, 'no, yung mga first time offenders, separate po 'yan sa habitual offenders. Sa Philippines, kung maalala ko lang yung word, ang pinaka ginagamit po for classification or yung classification is the risk, 'no. 'Di ba meron tayo dito minimum risk, medium risk, and maximum risk. Yun po yung isa sa pinaka ginagamit na classification para sino-sino ang magkakasama, okey. Ito segregation ito ng mga tao, 'no. So, later yung classification. Okay, so yan yung mga ito yung again golden rule, segregation separates po yung mga inmates based on this 4 according to Nelson Mandela. Okay, next, rules 12 to 14, living conditions. So, alam niyo ba na ang gusto ng Nelson Mandela sa gabi dapat kanya-kanya ng rooms yung mga PDLs sa gabi kasi sa umaga para naman siyang tawag natin diyan is, congregate system 'no. Congregate system is sa umaga magkakasama sila para magtrabaho and everything, sa gabi kanya-kanya sila ng tulugan, tahimik 'no, kanya-kanya sila ng sleeping quarters or rooms. 'Di ba ang sarap? Sana all, 'di ba? Eh, sa bahay nga mga bahay nga natin 'no, lalo sa amin dati isa-isa lang. Sama-sama na kami sa isang kama, 'di ba, sa isang katre, 'di ba? Pero kay Nelson Mandela gusto niya yung accommodation, yung living conditions dapat isa-isa ng kwarto sa gabi. They must have, sleeping quarters on their own. Wow, shine na all. Oh, ito ay, sorry guys, muntik ko ng mapatay yung laptop ko. Papatayin ko dapat yung ipis. Kakainis, ba't may ipis dito? Okay, so yun 'no. Ay, hala, bakit ako naka-timer? Hindi ko maintindihan ito guys. Bahala ka diyan. Hala, okey. Ano ko ba 'to? Bahala ka diyan. Nakikita niyo ba 'tong timer na 'to? Hey, nawala na ka. So, cells must be with adequate ventilation. Hala, di ko matanggal 'tong ganito. What should I do? Ah, natanggal yung presentation ko, buang 'no. Hala, sorry guys. Hala. Hala, nakikita niyo yung timer, hindi ko alam paano ko gagawin 'to. Ito kasing ano na 'to, eh, kakainis. How can I remove this one? Ayun, gumana, gumana, gumana. Sorry guys. Ma'am, nawala po, okey na? Mga bed spacer sila sa gabi. Correct. Ayan, bumalik na siya guys. Are we on? Ayan, tama na. Okey. Galing, galing. Napindot ko yung hindi ko alam anong napindot ko guys. Nandito kasi sa keyboard yung ipis na maliit, baby ipis. Lipad ng lipad. Humanda yan sa'kin mamaya, papatayin kita. Okay. So, cells must have adequate ventilation. So, yung hangin, wow, aircon, charot. Hindi naman sila nag-aircon. Floor space, lighting, both natural and artificial, and clean sanitary facilities.
Sa personal hygiene and clothing. So, PDLs must have access to water and toiletries to maintain cleanliness. So, may mga jails na, this is real life, no? May mga jails na hindi po libre yung potable water. Alam niyo yung naiinom na tubig, binibili pa rin ng PDLs. Nagmahal pa naman yung isang galon ngayon, 30 na, dati 25 eh. Alam niyo, kumikita yung mga PDL sa loob, 'di ba? Kasi may mga ano sila, may mga binibenta silang mga crafts, 'di ba, products. Yung nabebenta nila, instead na para sa family nila na nasa labas or para sa kanila, yun, kinakailangan pa nila ipambili ng tubig. Pero dapat yung tubig talaga, potable water talaga, kailangan provided talaga yan ng facility. Kasi yun nakalagay sa Nelson Mandela eh, that they should have access to water. Meron silang tubig, pero yun ang panglaba, hindi pwedeng inumin. Lalo dito sa Pangasinan guys, pangit talaga ang tubig dito, nakakaitim pa. Tapos yung tubig binibili, oo. May poso naman, ano lang, hindi nila naiinom yung sa mga poso. Ilan lang yung mga poso na naiinom. So you see, meron talagang part ng Nelson Mandela na hindi talaga nasusunod or mahirap talaga siyang sundin. Okay, so 'yan, toiletries to maintain cleanliness, 'di ba, toiletries, hindi din naman 'yan napro-provide guys ng ano, ng jail, kasi wala silang budget. So madalas kapag nag-aano kami, nag-outreach program kami sa mga jails or kayo for sure 'no, kung kayo po ay naka-try na mag-outreach program, 'yan madalas pong hinihiling or yung mga wishlist kamo ng mga ano, mga PDLs, mga sabon talaga. Safeguard, shampoo, toothpaste, gano'n talaga yung kailangan nila kasi they don't have access to it, eh. Kailangan pa nilang bilhin. Eh, may tindahan sa loob. Sila-sila lang din, galing din yun sa kanila. May iniikot-ikot lang nila yung pera. So, to maintain cleanliness, if forced to wear prison uniforms, the clothing must not be degrading and must be appropriate for the climate. Clean bedding must be provided. So, naglalaba din na mismo yung mga PDLs. Okay, nutrition. So, alam naman natin, kailangan nilang kumain. So, every prisoner must be provided with food of wholesome nutritional value. 2,000, ano yan siya, 2,000, yung sa nutritional value, alam mo yun sa mga pagkain sa likod, di ba may 2,000 churva-churva dyan, yung sa mga carbohydrates, ganon. So, kailangan umabot doon. No? So, well prepared and served and drinking water must be available at all times. So, ngayon, just to share, before dito sa Philippines, ang budget per PDL is 70 pesos per day yung budget sa pagkain. 70 pesos for the whole day na yan siya. So ngayon, tataas po siya, I think January po 2026 na approved yung budget, nataasan po yung kanilang daily allowance for meal allowance, naging 100 per day na. Okay, yung kanilang budget for food na binibigay ng gobyerno. Okay. Next, Rule 23, physical exercise. So, huwag kakalimutan to, no? Baka matanong. So, ilang oras po sila dapat under the sun or nasa open air for exercise? At least 1 hour per day. So, every prisoner who is not working outdoors is entitled to at least 1 hour of suitable exercise in an open air daily. Okay, dapat may under the sun sila. At least 1 hour. Okay, 30 minutes and then 30 minutes or whole 1 hour. Or more than that. Basta hindi pwedeng bababa sa 1 hour po yung pagpapaaraw nila. Okay? Asa nga naman na, ma'am? Hindi ko alam yung question, sorry. Hindi ko nabasa, eh. Okay, next. Oh, Shopee. Rule 24 sa healthcare services, 'di ba sinabi ko naman, isa din 'to sa mga focus ng Nelson Mandela. So, meron tayong tinatawag na equivalence of care. So, the state is responsible for the health of PDS. Siyempre, under their custody, under their control, si PDS. So, dapat, kumbaga kung sa teacher ba, kung nasa school yung estudyante, 'di ba? Under your custody yung bata, ikaw yung mananagot, ikaw yung mag-aalaga diyan, ikaw yung gagawin mo yung best, priority mo yung best interest ng tao, 'no? So gano'n din sa PDLs 'no, kung nasa loob sila ng facility, responsible po yung state or yung facility sa health or sa welfare ng PDL. So they ensure the same standards of healthcare available in free community. Kung ano po yung dapat natatamasa na healthcare, wow, ang ganda ng healthcare natin 'no?
pila-pila. Pila-pila din sila do'n, charot. So, ang healthcare kung ano po yung healthcare na provide para sa atin na nasa labas, gano'n din po dapat yung healthcare na mai-po-provide doon sa loob. Actually, mas maganda pa nga sa kanila kasi din sila pila, eh. Kasi doon 'pag may doktor na mabuti, magkakaroon ng outreach program 'no, medical missions, si doktor ang pupunta dun, 'di ba? May naka-assign naman po na doctor sa mga jails or sa mga correctional facilities. Okay, so gano'n ta's 'pag nangangailangan ng service, 'pag emergency kailangan i-transfer po ng mismong facility. Alangan naman, "O sige bumiyahin ka na." Alangan naman, 'di ba? So siyempre yung jail po ang responsible for the transfer, transit papunta sa hospital. Next, Rule 25, governance. So, medical personnel must have full professional independence. Ang ibig sabihin ng professional independence, medical independence. Kapag chineck up po, chineck po nila yung tao, kailangan kung ano po yung na-check niya, ano po yung diagnosis niya, ano po yung gusto niyang ipagawa or anong mga treatment program, treatment, gamot, siya po ang masusunod. Hindi po siya dapat magpamando doon sa warden or doon sa superintendent 'no, kasi they should have medical independence. Sila ang magaling dun, eh. Sila ang kumbaga expert sa part na yun. So, hindi sila dapat magpamando or magpaapekto doon sa mga warden or kung sino mang punchipelado, okey? That's what we call medical independence. Okay, next, duties of medical records. So, prompt physical and mental examination upon admission. Dapat, ito nangyayari naman 'to. Bago talaga pumapasok, ito gusto ng Nelson Mandela ha, at saka nangyayari din siya sa Philippines. So, bago talaga pasok yung tao, sana all napapasok siya. Bago talaga ipasok or admit na lang. Bago talaga ma-admit yung tao sa loob, meron talaga yan siyang processing, 'no. Isa po diyan yung sa medical. So, lahat medical, psychiatric, 'no, mga nagka-quarantine pa nga yan, eh, sa mga Bucor, 'no, nagka-quarantine sila for 5 days para sure meron man siyang mga sakit-sakit 'no, ma-check muna bago siya ihalo do'n sa mga ibang PDLs. So, upon admission talaga nagkakaroon ng physical and mental examination. Okay, and then strict medical confidentiality must be observed. Siyempre kung ano man po yung malalaman ng ating mga personnel, medical man 'yan or what 'no, kailangan sila-sila lang nakakaalam. They will just provide for the treatment kung meron man, okay. Hindi sila nakakaranas ng mataray na staff. Kasi hindi sila pumipila, eh, 'no, kakainis. Minsan dahil sa Nelson Mandela mapapasabi ka lang, "Sana all." 'No. Next, Rule 33 to 35, specialized care. So, access to psychiatric services, prenatal, postnatal care for pregnant women, and immediate transfer to civilian hospitals for specialized surgeries. So, yan responsibility din yan ng facility 'no, or ng state. So, puwede silang mag-request po 'yan ng mga psychologists, psychometricians, madalas psychologists, doctors 'no, tatawagan lang nila para pumunta po dun sa jail or sa facility, 'yan. Sa mga buntis, minsan 'pag may baby pa 'no, may baby din kasi. Kasi 'pag nanganak po ang isang babae sa loob ng facility, puwede po 'yan mag-stay doon for 1 year, yung bata. So, may special care din 'yan sila dapat, 'di ba? Okay, next. Due process. So, dito na tayo hindi tapos na tayo sa healthcare 'no. Restrictions, discipline, and sanctions. So, due process. No PDL can be punished except in accordance with the law or institutional regulations. They must be informed of the accusation and given a fair chance to defend themselves. So, pasok dito yung dalawang uri ng due process 'no. Substantive due process and sorry. Procedural due process, okey? 'Pag sinabi nating due process, meron akong sasabihin sa inyong dalawa pagdating sa procedural. They should be informed kung ano po yung nirereklamo sa kanila. Ayun po yung they must be informed of the accusation against them, and then 'pag nalaman nila siyempre ipagtatanggol nila yung sarili nila, 'di ba? Sasabihin nila yung side nila. Another part po 'yan, given a fair chance to defend themselves. 'Pag sinabi nating procedural due process, ano 'yan? The right to be informed or to be notified and the right to be heard. Due process po 'yun. Yung unang due process na sinabi ko substantive, ayun po yung dapat may batas talaga na nilabag sila. May batas talagang nagsasabing mali, may ginawa kang mali.
Yan, substantive yan. So that's due process. Napakaganda ng meaning na 'to ng due process dito, kumpleto siya, 'no? So yun. So kailangan, 'no, meron talagang batas, meron talagang nakasulat, 'no, na regulation or law na nilabag mo at nagbibigay siya ng kaparusahan. Tapos kung meron talagang batas na nilabag, you should be informed na nilabag mo 'to, ito yung crime na ginawa mo. And then you should be heard. Kailangan marinig nila yung side mo. Okay, yun po yung due process. Next, we go to prohibited punishment. Okay. Kasi sa loob ng facility, for sure, hindi naman mababait lahat yan eh. 'Di ba? Meron at meron yan silang gagawing mali. Lalo na nga, may nagawa na nga silang krimen. Pag nasa loob sila, syempre iba-ibang tao nandun, iba-ibang ugali, iba-iba yung pinanggalingan, at medyo may mga, yun nga, sickness. Kaya nga sila nakapag-commit ng crime. So, meron at meron magkakamali dyan. But, may mga punishment. Baka matanong ulit, no, the least pinakamababang uri ng punishment na mabibigay po sa jail is um, reprimand, pasalita. Salita, pagagalitan ka, reprimand, verbal reprimand. Yun po yung pinakamababang uri ng disciplinary action na pwedeng ibigay. Baka lumabas lang ulit. Kasi naalala ko may exam akong lumabas yan eh. Ano yung pinaka-least, pinakamababang uri ng disciplinary action or sanction na ibibigay sa isang PDL? Yan. Verbal reprimand. Pagagalitan ka, pagsasabihan ka. Okay? Pero meron mga prohibited, bawal naman, prohibited punishments. Hindi pwedeng gawin ito sa PDL. Magkamali man siya, gaano man kalala yung kanyang kasalanan, hindi niyo pwedeng gawin 'to. Number one, corporal punishment. Ano ibig sabihin ng corporal punishment? Yung masasaktan na siya, okay? Placement in a dark cell. Si corporal punishment medyo malala 'to ha, parang kung kumbaga ano na eh, lower version of torture, okay? Corporal punishment. Alam niyo beheading before, 'no? Corporal punishment 'yan. Yung pag yung death penalty, 'di ba? Corporal punishment 'yan. Bawal 'yun, okay? Placement in a dark cell. So pwede ang Bartolina but not yung sobrang dilim, 'no? Yung sobrang dilim na selda, okay? Cruel, inhumane, and degrading punishment. So na-discuss na natin 'to. Pinaka-worst, pinaka-worst na pwedeng iparusa, ano nga 'yun? So meron tayong tatanggalan ka ng actually madi-discuss ko naman siya bukas, don't worry. Ang inano ko lang talaga is yung pinakamababa kasi yun lang yung naalala kong tinanong, eh. So don't worry. Next, cruel, inhumane, and degrading punishment. Sobrang lala talaga na pagpaparusa, hindi na makatao or nambabastos na parang binababoy na natin yung pagkatao nung PDL. Collective punishment, yung buong selda, buong ganito, yung mistake, ano ba yung sa criminology, one for all for one. Yeah, pwede din. The mistake of one is the mistake of all, 'di ba? So isa lang yung nagkasala, lahat kayo pinarusahan. Bawal po 'yon, yung collective punishment. And then reduction of diet or drinking water. So para hindi ka wala naman tayo, hindi bawal ang garote. Ito sinasabi ko ha, meron kasi tayong mga punishment na pwede, okay? So kung ang tanong niya is pinaka-worst na punishment na pwede, hindi po garrote, grabe pinatay mo naman yung tao. Okay? Corporal punishment 'yan, si garrote. That's prohibited, okay? So, ano na ako? Reduction of diet or drinking water. So meron tayong tinatawag na monotony pagdating sa correctional administration natin 'no. Monotony, 'yun lang yung pagkain mo buong buong panahon, isang pagkain lang o isang uri ng pagkain lang, hindi na magbabago. So that's a punishment but bawal po siya, monotony. Reduction of diet or drinking water. Pero yung monotony sinasabi ko, hindi siya reduction. Yun lang talaga yung kakainin mo, isang uri lang ng pagkain or isang uri lang ng routine yung gagawin niyo. Hindi lang siya sa pagkain, yung paulit-ulit mo lang siyang gagawin, yun lang palagi, all day, all night, everyday. Monotony ang tawag doon. It's a punishment, pero sa Nelson Mandela, bawal po siya. Okay? So yan po yung mga bawal na punishments natin, ha? Next, okay, so we have Rule 44 and 45. So dito sa Rule 44 and 45, dinidiscuss yung solitary confinement or tinatawag na
I believe so, Bartolinas dito sa Philippines, no? Solitary confinement defined as the isolation of prisoner for 22 hours or more a day. Grabe, 22 hours or more pa, no? So, pag may kasalanan yung isang tao, maaaring isa 'to sa pinaka-worst na parusa sa isang PDL na nagkakasala sa loob, 'no? Solitary confinement, 'di ba? Kita niyo naman 'yan sa mga palabas, 'pag medyo malala yung kasalanan mo, 'di ba, binabartolina sila. So, I can say ito ay isa sa mga, yun nga, grave na ang ginawa mong kasalanan kaya ka nasa solitary confinement. So, solitary confinement, again, ikaw lang mag-isa, hihiwalay ka ng kulungan for 22 hours or more a day. Meron din tayong isang uri ng confinement. It's prolonged solitary confinement and bawal po ito. Ito yung sinasabi ko kanina na pag lumagpas mo na po ng 15 days yung isolated ka from other PDLs, no? That's what we call prolonged. Mahaba, masyado ng mahaba, prolonged. Prolonged, long nga eh, di ba? Long. Mahaba. So, masyado ng mahaba na solitary confinement. If you are confined or nagkakaroon ka ng solitary confinement for more than 15 consecutive days. Pag sinabing consecutive, sunod-sunod. Okay? Sunod-sunod. Okay? So, bawal din po ito si solitary confinement. So, if you can, dito, pero prolonged solitary confinement ito eh. Bawal po siya. Ano? Next, instrument of restraint. Pag sinabi natin instrument of restraint, ito yung mga bagay na ginagamit para makontrol natin yung tao. Like handcuffs, chains, may mga instrument of restraint ha na bawal. Katulad nung kadena sa paa, no, mga kadena, bawal po yan ha. So, tatandaan, itong mga instrument of restraints natin, they are used sa specific na mga reasons. Hindi sila puwedeng gamitin as an instrument to punish. For example, nagkaroon siya ng kasalanan, handcuff ka namin, ilalagyan ka namin ng kadena, hindi. Hindi po para doon yung mga instrument of restraints natin. What are they used for? They're used for control. Halimbawa, transit ka, bibiyahe ka. Siyempre, handcuff ka muna, 'di ba? But tatandaan, yan, only allowed during transfer. Nakalagay naman pala diyan sa Rule 48, no? Itong mga instrument of restraint. Again, sa Rule 47, sinasabi niya, huwag niyong gagamitin yung mga instrument of restraint as a punishment. Dahil may ginawa siya, pupusasan niyo, ikakadena niyo, hindi. No? So, kailan lang po pwede gamitin ang mga instrument of restraints natin? When you are in transit. Para maiwasan po or during transfer, pag nabiyahe sila pupunta sila sa court, siyempre babiyahe sila from the kulungan to the court. Siyempre para maiwasan yung kanilang pagtakas, gumagamit ng handcuff, 'no, para hindi controlled sila. Or by order of the warden if the inmate is a danger to themselves or others. So, merong instrument of restraint, alam mo yung straight jacket, STRAIT, straight jacket. Hindi yung straight line STRAIT, straight jacket. Ano yun sa mga baliw? Nakaganon lang sila. Hindi sila makagalaw, gano'n. Yung puti, yun. Yun po kapag medyo, dangerous na po yung tao na sinasaktan nila yung sarili nila or other people, 'pag inotos po ni warden, puwede po yun. Pero as a punishment, hindi ulit. Okay? Tatandaan, again, ang mga instrument of restraint natin, may mga specific lang po sila na scenario na ginagamit. Ngayon halimbawa bumiyahe, pumunta tayo ng court, bumiyahe tayo, naka-instrument of restraint, naka-handcuff sila. Tatandaan niyo ha, kapag nasa loob na ng korte, tatanggalin niyo po yung mga yon. Restraints must be removed when appearing before a judicial authority. Pag nandiyan na si judge, nasa loob na sila ng court, bantayan niyo na lang sila kasi wala na po yan silang handcuff. Hindi po sila pwedeng gamitan ng mga instrument of restraints. Naglo-loading ba sa akin lang? Malakas naman wifi ko, ako lang po ba? Malakas ang putok. Charot. Guys, sagutin niyo si ano guys, Sari. Okey lang sa'kin, charot. Okey lang sa'kin, malamang okey sa'yo, ikaw nagsasalita, eh. Oh, normal naman daw ako. Okay, next. So, tatandaan si instrument of restraint ha. So, instrument of restraint, handcuffs, chains, and irons. Okay? Puwedeng matanong, alin dito yung mga instrument of restraints, 'no? Or ano kung ang itatanong, ano yung mga bagay na ginagamit to control a PDL?
Kung ang options ay handcuff, chain, or instrument of restraint, siyempre sasagot niyo si instrument of restraint. Huwag niyo sasagot yung mga uri ng instrument of restraint. Kasi ang tanong is, ano yung tawag sa mga bagay na ginagamit to control the person? So, ang sasagot niyo, instrument of restraint. Pag ang tanong, alin dito yung example ng instrument of restraint, saka kayo magsasagot ng handcuff, or chain, or irons, gano'n. Okay, so comprehensive reading, intindihin niyo yung tanong. Kasi maaaring feeling niyo tamang-tama yung sagot niyo, yun pala mali yung pagkakaintindi niyo, 'no. Ang tanong dun, ito yung ginagamit to control a PDL. Options, handcuff, chains, irons, instrument of restraint. Nakita mo sa letter A, handcuff agad. Pang-control yun, sinagot mo agad si letter A. Mali ka na. Kasi handcuff is just an example of instrument of restraint which is used to control a person. So, ta intindihin niyo mabuti yung question. Hoke, hoke. Okay, searches of prisoners and cells. So, siyempre, bago pumasok, habang nasa loob, yung ating mga PDLs, no, kailangan natin sila i-search para saan yon? Bakit natin kailangan i-search yung mga PDLs or even the visitors? Bakit kailangan natin i-search yung mga selda? To avoid pagpasok or pagkakaroon ng contraband sa loob ng facility. Kontrabando, mga illegal, okay? May illegal contraband, may nuisance contraband. Pag illegal contraband, bawal talaga sa loob man ng kulungan or sa labas ng kulungan. Okay, as in illegal talaga ang mga bagay na 'yon. For example, unlicensed firearm, illegal drugs, 'yan, mga contraband na literal na illegal contrabands 'yan. Meron naman tayong isang uri ng contraband, nuisance contraband. NUISANCE, nuisance. So ito yung mga hindi siya bawal ng batas. Puwede siyang meron ka nun sa labas ng kulungan as a person, pero 'pag nasa loob ng kulungan bawal na siya. For example, cellphone, pera, hindi mo puwede ipasok ang cellphone sa loob ng kulungan. Pera, bawal po silang magbitbit ng pera sa loob ng kulungan. Aircon, 'di ba nga bawal 'yan. TV, 'di ba? So, ito yung mga contraband. So, yun po yung mga iniiwasan natin kaya 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 nagkakaroon ng correct, contraband. Kaya nagkakaroon ng searches. But remember, searches must respect human dignity and privacy. So, tatandaan 'pag magkakaroon po ng search, kailangan respeto pa rin natin yung tao, 'no? Kailangan ano, maaaring surprise 'yan or announce, but hindi po puwedeng na talagang halos mabastos na natin sila. For example, nag-search ka, pinaghubad mo ngayon, ta's tiningnan mo yung puwet niyang gano'n, 'no, "Anong nandito sa puwet mo? Baka meron dito," 'di ba? Kababuyan naman 'yun, 'di ba? "Hindi ma'am, nagse-search kami baka may contraband, eh." Ta's pinabikaka mo, pinagano'n mo yung pepe niya, sorry, 'no, ta's pinanganga mong gano'n, 'di ba? So, wala ng respect 'yun, parang nababoy na yung tao. So, 'yun, when you search, respect pa rin, okey? And you respect their privacy. Okay, so itong sinasabi niyang body cavity searches. 'Pag sinabi nating body, katawan, cavity, what is cavity? Nga anong cavity? What is cavity? Yung nasa ngipin. Anong cavity, guys? When you say body cavity searches. Tawa lang kayo tawa diyan. Body cavity searches. Ano yung ibig sabihin ng body cavity? 'Pag sinabing body cavity searches, ano ibig sabihin ng cavity diyan? Cavite? Probinsya ng Cavite, malapit sa Bacoor, Molino, Imus, Dasma, Trece, Gentry. Wala sagot. Okey, 'pag sinabi nating cavity, 'di ba cavity sa ngipin, may butas, may sira. 'Pag sinabi nating body cavity searches, ito po yung pagse-search sa mga butas-butas ng katawan ng tao. Katulad ng sabi ko, yung sa puwet, butas 'yan, 'di ba? Nawawala ba yung sound, guys? Okey, yung butas, lahat ng butas sa katawan ng tao, ilan ba yung butas sa katawan ng tao? Ito, siyempre sa babae may more than one, may another one. Correct, ito sa ngipin, cavity din yun. Sorry is rich rear, wintress. Strip search, hubad lang, hindi mo titingnan yung butas. 'Pag strip search, paghuhubarin.
Strip ka. Alam mo yung strip dancing? Tururut, 'di ba strip dance 'yun, 'di ba, strip dance. Kaya 'pag sinabing strip search, hubad. 'Pag hubad lang, check your hindi naman kailangan ng strip search, 'pag mga tattoo guys, pero 'pag may mga talagang baka meron silang gustong i-check talaga 'no, puwedeng magpa-strip search. Wala daw audio, o tingnan mo, baka ikaw may kasalanan, okey? Kapag body cavity searches, 'yan, nakahubad ka na nga, titingnan mo yung mga butas-butas. Halimbawa, sabi nila, may nakapasok na baril o baka pinasok sa puwet, nakakapasok sa puwet, o sa pepe, na yung maliliit lang na baril pasok dun sa nito nakaraan 'di ba, drugs sa pepe ng babae. Grabe 'no, parang tanga. Totoo 'yan. Ang galing nga ng ano, hindi ko alam kung BGMP yun or Bucor. Basta nakuha na nahuli nila na may pinasok sa Pepe guys, buti nagka-cavity search sila. 'Yan, so tenga, bibig, ilong, oh, tapos sa Pepe, tapos sa puwet, oh. Unfortunately sa lalaki wala silang Pepe, wala silang mapaglagyan ng baril. Kung lalaki ang may Pepe guys, siguro M16 yung kasya sa M16 yung kasya sa ano nila, sa butas na yun. 27 lahat ng butas, ma'am. Marami ba? Grabe naman 'yan. Anong malalagay mo dun sa ibang butas? Pero totoo 'yan guys ha, body cavity searches, puwede po siyang gawin pero that's last resort. Tapos ginagawa katulad din ng strip search, yung paghuhubad, kailangan ginagawa lang po 'yan ng same sex, 'no. Kung babae po yung ise-search, babae din lang po dapat. Tapos iba po yung magse-search, tsaka iba po yung magbabantay dun sa labas para ma-make sure na walang makakapasok bigla. Okey. Tawag-tawa kayo dito sa body cavity, Totoo nga 'to, mase-search kung mag-search kayo mamaya sa Google, body cavity search, may baril yung in-X-ray yung babae, may baril siya sa loob ng pepe niya. In-X-ray nandun sa loob, pero maliit lang na baril, grabe naman. Hindi naman M16. Hanggang dito yung ano, yung baril, ano, galing dito sa tiyan, diyan sa pepe papunta dito. Okey, so yun. Okey, tatandaan 'pag kailangang-kailangan talaga ng body cavity search, last resort po 'yan, but it will be conducted by qualified medical personnel. Hindi po ikaw na jail officer. Baka, "Uy, puwede daw tayong mag-body cavity search, sabi ni Ma'am Grace dun sa review natin dati, 'di ba? Hoy, halika dito." Ta's halimbawa tomboy ka pala 'no, ta's babae, chicks na chicks yung nakulong, trip na trip mo, "Ay, body cavity search ko nga 'to." Gusto-gusto mo 'no, ta's 'di ka naman medical personnel, tinatanggal ka sa trabaho, tanga-tanga mo, 'di ba? So, ayusin yung buhay niyo. Hmm. Oh, correct. Oo, sa Bucor daw marami daw nahuhuli sa Pepe. Nahuli yung Pepe, 'di ba? Grabe sila, mga drugs na nilalagay, nagiging drug mule sila. Pupunta sila dun tapos magpapaano sila, yosi, maganda siguro yung yosi sa puwet idaan 'no? "Saan na yung yosi?" "Nandito." Tapos gaganon yung bisita 'no, "Kunin mo na." Parang tanga. Oo nga, may nalagay nga na baril sa Pepe dati. Search search niyo. Body cavity search, gun, gano'n. Okey, next. Tawang-tawa na lang. Okey, information to and complaints by prisoners. So, ma'am, paano 'pag may mga reklamo sila sa buhay nila do'n sa loob? So, they have a way to, kumbaga ano niyan, outlet. Meron silang way to file a complaint 'no. So, PDS must receive written info on prison rules. So, actually pagka before pa naman ipasok may orientation naman 'yan. Ano yung mga rights mo, ano yung privileges mo, actually i-di-discuss ko 'yan bukas. Ano yung rights mo, privileges mo, ano yung mga bawal, ano yung mga puwede mong maging kasalanan dito at ano yung mga puwede naming iparusa sa'yo, ano yung mga treatment programs na puwede naming ma-offer. Actually kung gusto niyo lang ma-try 'no, commit kayo ng crime ngayon, commit kayo ng crime ngayon. Pagpasok niyo para kayong alam niyo yung sa school, yung mag-e-enroll ka, o 'di ba may first day orientation first time mo sa school, first year ka pa lang sa college for example, 'di ba may orientation 'yan. Gano'n, i-explain sa'yo ano yung i-expect mo anong i-expect ng school sa'yo, anong i-expect mo sa school, gano'n din sa jail. Anong i-expect ng jail sa'yo or ng facility sa'yo during the treatment program, ta's ito po yung mga i-offer namin treatment program dito, gano'n, 'no. So, meron po talagang orientation sheet. Yan yung written information about the prison rules or the jail rules upon entry. So, may orientation sheet talaga ibibigay.
And then they have the right to make requests or complaints to the warden, central administration, or judicial authorities without fear of retaliation. So yun yung gusto ng Nelson Mandela, no, na dapat kung meron mga reklamo itong mga PDLs natin, kailangan they have a way to vent out. Kailangan malaman po nung mga na kinauukulan yung mga gusto nilang iparating. So meron naman yan tayo diyan. Meron naman tayo niyan. Okay, next, contact with the outside world. Wow, PBB? Koya? Okay, DLs lang. PDLs must be allowed to communicate regularly with family and friends. So, lately, di ba, dahil meron tayong mga telecommunication, meron na tayong cellphones, meron na ding through video calls, no, nakakatuwa. Nakakapag-video calls na sila sa family nila, no, or regular visitation, yung pupunta talaga yung mga family members nila sa loob ng kulungan. So they can do that, yung communication, they can do that through letters, through video calls, through phones, no, and regular visitation. And then alam naman natin that isa sa mga tao na pwedeng bumisita or pumunta sa mga PDLs natin anytime of any day or night is yung legal counsel, yung attorney, doctor, attorney. Yung mga yan. At priest, lalo na malapit na mamatay, no? Charot. Priest, doctor, attorney, yan yung mga taong pwede pong i-request or pwedeng bumisita pag kailangan doon sa ating PDL. So, yung dito sa legal counsel, yung mga lawyers or yung talagang tumutulong sa kanila sa kaso nila, yung pag-uusapan po nila is it's confidential. So, hindi po kailangan malaman po ng jail officer 'yan kasi confidential nga yung usapan nila. Okay? Next, institutional personnel. So pagdating naman sa inyo, pag naging officers kayo, you should have professionalism, continuous training, no? So mahaba naman 'yan, no? Ano lang yung mga responsibilities nyo as institutional prisoner. But the very important is being professional. So prison staff or officers are public servants. Selection must depend on integrity, professional capacity, and personal suitability. That is why we have the laws that we had discussed, 'di ba, 6975, si 9263, 9592, yung mga ano natin, 'di ba, mga Professionalization Act. So lahat ng 'yon in place para nga masunod din natin 'to, no? Dapat hindi ka makapasok sa jail as officer, hindi as PDL, as officer kapag wala na ka namang professional capacity, you are not competent. Kaya meron tayong mga eligibility. So pasok po 'yan diyan. Next, kahit na ikaw ay officer na, syempre you should have continuous training. So tuloy-tuloy po 'yan, lalo na pag paangat na po ng paangat yung ranggo nyo. So officers must be continuously trained in human rights, use of force, crisis management, and rehabilitation frameworks. Lalo na ngayon, may bago tayong rehabilitation framework, which is the TCMP, Therapeutic Community Modality Program. Okay? So ito, they're hoping, ginagamit din ng BGMP, at they're hoping na ito na yung susundin ng mga correctional facilities natin. Hindi na yung traditional na kulong, 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 ganyan. So, meron na tayong therapeutic community modality program. So, yung mga yan, no, na-training lang din yan sila. So, dapat continuously train po yung ating mga officers tungkol sa pagrespeto ng human rights, paano po pag may crisis, may riot, may lindol, may bagyo. So, always po sila dapat updated, may upskill training po sila dapat. Next, internal and external inspection. Sa pag-inspection, syempre yung check natin yung nangyayari sa loob. So, pag internal, syempre yung mga authorities mismo sa loob ng jail or prison bureaus, ng BJMP or Bucor, sila mismo yung nag-check. Ayan po yung mga searches, no? Anong tawag natin dyan? Greyhound search. Greyhound operation. Operation Greyhound. Greyhound, Greyhound. Alam mo yung aso na greyhound or hayop na greyhound. Greyhound operation. Yan po yung ginagawa minsan for searches sa BGMP. Tapos Oplan Galugad. Yan, Oplan Galugad sa Bucor. No, so sila po, yun po yung ginagawa for searches. So pag mag-inspect sila, may internal, pwede yung taga-bureau mismo, may external din, like taga-CHR, pupunta doon, mag-o-observe sila kung anong ginagawa sa loob. So, yun yung gusto ng Nelson Mandela. Pag nag-inspect, dapat may internal inspection and external inspection. So, hindi natin sure, baka yung internal inspection, nagmamanipulate lang nila na, okay dito, yun pala hindi naman okay. So, kailangan both
may internal and external inspections sa facilities. Okay? Next, part 2 na tayo. Actually, basic, mabilis lang tayo guys eh. Wow, mabilis lang. So, rules applicable to special categories. So, kanina, general application. Lahat dapat gagawin yon. This one, mga rules applicable to special categories, Rules 86 to 122. Okay. Ang ganda ng apelyido mo, MC, no? Bungkag. Mayong bungkag. Okay. So, Rules 86. So, dito, hanggang ilang naman to. A, prisoners under sentence. So, guiding principles, treatment must look toward their ultimate social rehabilitation. Tatandaan, again, ang pagkulong sa isang tao, no, ang reason, 'di ba, we have goals kanina. Ang goal po bakit tayo nag-i-imprison is to protect the society from crimes and to reduce recidivism, 'di ba? Yan po yung goal ng imprisonment. Ngayon, pag nasa loob na siya ng prisuhan, syempre, ang gusto nating mangyari is to treat the person. Again, they are sick. So, anong kailangan ng taong may sakit? Gamot. Paggaling. So, we will treat them. Bibigyan natin sila ng treatment program. Ang pinaka-goal naman ng treatment program is para pag binalik natin sila sa society, they are now law-abiding citizen and responsible citizens. No, hindi na sila magko-commit ng crime, maayos na sila na tao. 'Yun yung pinakagustong mangyari ng Nelson Mandela. Na yung pagkulong sa isang tao, dapat sapat yun para mabago natin siya or mapagaling natin siya. So, treatment must look toward, ano yung goal? Is to their ultimate social rehabilitation. Okay? Si ano kasi, MC kasi, mayong bungkag. Okay. Rules 89 to 94, classification and individualization. Ito yung sinasabi ko kanina about classification. So, PDLs must be classified based on their risk and rehabilitation needs. So, kahit dito sa Philippines, sinasabi talaga na ang pinaka ginagamit for classification is risk. Yung minimum, maximum, minimum, medium, and maximum risk. So, yan po yung paano natin igrupo-grupo. Kung kanina, paano natin ihiwa-hiwalay yung mga tao, ito naman sa classification, paano natin sila igba-by group. 'Di ba? Ang galing. Okay? So, pagkatapos natin silang ihiwa-hiwalay, igugrupo-grupo naman natin sila. 'Di ba? So, again, the basis, pinaka-basis po dito sa Philippines is risk. Actually, even sa Nelson Mandela is yan, risk, isa si risk, and rehabilitation needs. Hindi po nakabase sa kung sinong nanay niya, kung ilan, sa classification segregation yung age. Sa classification talaga, risk talaga. Okay? So, a personalized reformation program, education, vocational training, and work must be laid out. So, ika-classify natin sila, sino-sino ba yung magkakasama sa program na to, treatment program na to, what is under rule. Hindi naman ganyan. Kasi kawawa kayo pag ganyan po yung per rule yung question. Nagtatanong si Mayong Bungkag, possible ba daw na ang set ng question is, what rule? What is under rule ganito? Hindi, imposible yon kasi sobrang dami ng rule ng Mandela. So, ano lang talaga, principle, concept, ganon. For example, what is the main goal of imprisonment according to Nelson Mandela? Ganon. Or, according to Nelson Mandela, anong tawag natin sa mga taong ah, not yet sentenced, mga untried prisoners, mga gano'n. O anong tawag na according to Nelson Mandela, ano dapat itatawag natin sa mga taong nasa loob ng kulungan, PDLs, mga gano'n siya. Kasi kawawa kayo kapag per rule, hindi naman nila gagawin siguro 'yun. Kasi alam naman natin sobrang hirap mag-memorize ng numbers. So, I don't think gagawin nila sa inyo 'yun. Concept lang. Kasi ang goal naman kasi guys ng mga examination, ito lang ang goal ng mga exam, government exam is to check if 'pag ikaw ba nakapasok na sa serbisyo or nakapunta ka na sa trabahong 'yan, kaya mo bang gawin? Naiintindihan mo ba yung dapat mong gawin? So how will they know that? Through questioning you now. Tatanungin na nila kayo ngayon sa mga exams. Ito ang nangyayari, anong gagawin mo? Ano ang goal natin dito? Gano'n siya. Anong prinsipyo yung gagamitin mo 'pag ganito ang nangyayari? Kasi 'pag ikaw pumasa sa exam na 'yan, ibig sabihin 'pag nasa loob ka na ng trabaho, alam mo ng gagawin mo, sa exam nga nasagot mo, 'di ba? So, dapat kung nandun ka na naging jail officer ka na, maalala mo na ito yung kaya mo alam kasi
before pa ikaw nakapasok sa serbisyo, alam mo na talaga ang gagawin. Kaya ka pumasa ng exam. Competence kasi yung tinitingnan diyan. Ikaw, alam mo na ba ang gagawin mo kapag ito ang nangyari? Ngayon pa lang itatanong na namin para alam namin na, kaya mo na nga, kaya ka papasa kasi kaya mo na magtrabaho, gano'n. Competence kasi yung chine-check. Okey, okey. Mayong bungkag, okey. Now we go to so prisoners under sentence 'yan 'no, magka-classification 'no, 'pag sentensyado ka na che-check kasi natin yung anong crime yung ginawa mo, sentence mo, dun kasi nila ibe-base yung classification mo. Kung ikaw ba ay, ah, minimum risk, medium risk, or high risk. High risk, maximum, mas maximum security. Tawag natin diyan minimum security, medium security, and maximum security. Risk po yung tawag nila sa Mandela, okey? Kung paano ka dapat bantayan, diyan yung basis. Okay. Now, when you are a PDL or prisoner, kasi sa Nelson Mandela tayo magfo-focus, puwede kang magtrabaho dun sa loob guys, okay. Meron tayong labor, work or labor, okay. So, prison labor ang tawag natin diyan, it must not be afflictive or exploitative. Ibig sabihin, hindi kayo pinagtatrabaho para pakinabangan kayo, as in talagang i-exploit kayo. Parang ano ba, parang bata na pinagpapalimos ka diyan sa labas, exploitation 'yon, 'di ba? May anak ka, may bata ka, "Oh, mamalimos ka diyan ta's kukunin mo yung pera." Hindi gano'n dapat ang prison labor. Actually, ang prison labor according to our manual is ginagawa yung prison labor lalo dito sa Philippines, ang goal nila is para maramdaman po ng PDL na, "Ay, may silbi pala ako. Kahit nakakulong ako, kumikita pa rin ako. May silbi ako." 'Di ba? At saka yung feeling nila na may worth pa sila. Parang dagdag sa confidence 'no, na kaya ko pang kumita para sa family ko kahit nasa kulungan ako. Tsaka nasasanay sila na may ginagawang, very fruitful, kumbaga responsible and may bunga yung ginagawa nila. So hindi hindi po nagkakaroon ng prison labor sa kulungan para pahirapan yung tao, para maramdaman nila na, slave kami 'no, hindi kami mga hindi dapat maramdaman na mga slave sila, na mga alipin sila, hindi. It is done para magkaroon po sila ng self-worth din. So, kasi kumikita sila diyan guys, eh, sinasahuran naman sila. Yun nga lang hindi katulad ng sahod dito sa loob. Okay. So again, prison labor must not be afflictive or exploitative. It must provide equitable remuneration and follow standard safety laws. So, itong prison labor, required talaga to sa mga sentensyado niya na. Except syempre kapag may sakit, pag old age na, 70 years old, mga gano'n, 60 years old, no? May mga chances na hindi ka pipilitin. Pero pag malakas ka pa, sakto pa yung edad mo, no? ah, mandatory yung prison labor. Okay. Next. So rules 104 to 105, education and recreation. Education must be compulsory. So sapilitan po itong education sa mga young prisoners at saka mga illiterate, yung talagang hindi marunong read and write. Okay? And then yung mga aaralin po nila doon sa loob, kailangan naka-align po yun sa system, educational system natin sa labas, sa community, para pag nakalabas nila na sila ng society, pwede nilang ituloy yung pag-aaral nila. Okay? So yan. Next, inmates, discuss ko siguro dito. Sige, sa prison labor, sinabi ko, sa pilitan, mandatory pagdating sa mga sentence. Sa mga untried, sa mga detainees, hindi. Hindi ito sa pilitan. Pero pwede silang magtrabaho if they want to earn. Kasi 'di ba may sahod nga naman. So, if detainee ka, i-o-offer din sa'yo, gusto mo bang mag-prison labor? If ayaw nila, walang sa pilitan 'yon. Pero 'pag gusto nila, pwede po. Kailangan lang mag-sign. Okay. So, I think, yeah, I will discuss that tomorrow as well. Okay, next, prisoners with mental disabilities and health conditions. So, inmates diagnosed with severe mental illness should not be kept in prison. So, anong gagawin natin guys kapag may sakit siya, may mental illness yung isang tao? May mga question ko nung ano. Actually guys, ang exam po, alam niyo naman, math, English, yung mga logical reasoning, no, 50% dito sa mga rules. Laws, gano'n, anong batas, ganito. Yan si 6975 puwedeng lumabas yan. 9263, 9592. Ano pa ba? Si mga facilities natin, Bucor, BGMP. Don't worry, nasa ano yan naman yan, mock boards, mock exams.
Okay? Nasaan na nga ako? So, anong gagawin natin 'pag may SALTEC, may mental disability o health condition, siyempre wala namang halimbawa nabaliw talaga siya ano, wag niyong piliting mag-stay sa kulungan. So, they will be transferred to mental health facilities kasi hindi niyo sila mapapagaling diyan. Meron talagang facility for that. So, doon natin sila dadalhin, papa-transfer natin sila. Kaya nga 'di ba may mga tao nagbabaliw-baliwan para ayaw nilang makulong, nagbabaliw-baliwan na lang sila. But mahirap po 'yun. So inmates diagnosed with severe mental illness should not be kept in prison. They must be transferred to specialized mental health facilities. 'Yun po talaga ang gustong gawin ng Nelson Mandela and we are doing that. Next, prisoners under arrest or awaiting trial or detainees pa lang. So detainees are presumed innocent. Tatandaan nyo, detainees are presumed innocent. And yung tinatawag nating presumption of innocence. Principle po 'yan, no? Presumption of innocence. Sa Philippines ginagawa po talaga natin 'yan. Sa ibang bansa, presumed guilty until proven innocent. Sa Philippines, presumed innocent until proven guilty. So yung mga detainees, although they're already in detention, nasa kulungan sila, yung mga nakikita niyo naaresto, nahahandcuffan, no, nadadala sa kulungan, naka-detainee, considered innocent pa rin dapat ang tingin niyo sa kanila. 'No? Kasi mahirap po 'pag naka-mindset kayo na guilty na, iba yung magiging treatment niyo sa kanila. So, palagi niyong iisipin, inosente 'to kasi hindi pa naman natin napapatunayan, okey? Wala pang sinasabi si court. Kahit kayo mismo nakakitang pinatay niya yung tao, considered innocent pa rin yan dapat kasi detainee pa siya until and unless meron ng final judgment sa court na guilty siya, innocent po siya dapat sa paningin niyo, okay? So, detainees, pangit. Detainees are presumed innocent. Rule 111, pasok ulit tayo dun sa separation, sa segregation natin. Again, ang mga untried prisoners or detainees should be separated from convicted prisoners. Okay? Rule 113 and 114, privileges. So, they may apply for single occupancy rooms. 'Di ba? O, yung mga detainees, pwede po silang mag-apply for single occupancy rooms. Tatandaan nyo, hindi to required. Okay? Ma'am, bakit naman yung mga detainees, hindi naman sila, single occupancy, dapat sila lang yung nakalagay doon sa isang room. Ma'am, bakit wala namang ganyan dito sa Philippines? Kasi nga, mahirap lang tayo. So, tatandaan niyo, ang Nelson Mandela, minimum lang. O sige, ito po yung dapat meron, pero pag hindi kaya, sige, you may, ah, pwede kayong mag-alternative. Okay? Pero dapat ito talaga. Okay? So, they can have, alam mo yung mga privileges na dapat sinasabi ng Nelson Mandela, nagmamadali kasi ako. Yung mga sinasabi ng Nelson Mandela na privileges ng isang detainee or untried prisoner. Pwede kang mag-request ng sarili mong kwarto, pwede kang bumili ng sarili mong pagkain from the outside, pero dadalhin yun ng family mo. And you can wear your own clean civilian clothing. Okay. So everyday kung gusto mo ng food outside, pwede yun. But it's not happening here in the Philippines. Ito, kahit ito naka-bold, kahit bastos yung bold, naka-bold yan. Itong wear their own clean civilian clothing, yan. Pwede po yan, nangyayari po yan sa Philippines. Na sige, pwede kayo magsuot ng sarili niyong civilian clothes. Pero siyempre, yung iba na hindi man gano'n kayaman, sinusuot nila yung detainee na damit, okey? So, ayun yung 'pag detainee ka at ayaw mo naman mag-civilian, puwede ka pong gumamit ng ibibigay ng facility but it will be different from those na convicted na, 'di ba? Iba po yung damit nila. Kaya nga meron tayo 'di ba, ah, meron tayong gano'ng damit, naka-detainee. Oo nga, eh, nagmamadali ako masyado, eh, dinadahan-dahan ko na nga. So 'yan. So again, pagdating sa detainee, presumed innocent po sila, ha. Separate po sila sa mga convicted. Convicted yung sentensyado na, ha, yung meron ng sentensya. Kasi 'pag detainee wala pa 'yan, waiting for trial pa lang, under arrest pa lang, 'no, nag-aantay pa lang sila ng conviction. So, hihiwalay po sila dun sa mga convicted na or sentensyado na. Privileges, puwede silang mag-request ng sarili nilang kwarto, puwede po silang magpadala ng pagkain from outside, 'no, puwede pong dalhin ng family nila everyday. Tapos puwede po silang magsuot ng sarili nilang mga damit or civilian clothing, okey. Next, sa work, ito yung sinasabi ko, 'di ba may prison labor tayo. Sa prison labor, pagdating sa detainee,
detainees, voluntary po. Untried prisoners must always be given the option to work. So, gusto niyo bang mag-work? Pwede niyo po, ganito po yung sahod, ganito yung makukuha niyo per 8 hours per day kasi yung prison labor. Tapos wala silang work ng holidays, no, Sundays, gano'n. So, i-offer, puwede kang mag-work. Pero again, 'pag ayaw po nila, hindi po sila puwedeng puwersahin because it's an option for them. Hindi katulad ng mga convicted na or sentensyado na required talaga silang mag-prison labor. Kasi that's part of their, treatment program kasi. Eh, wala pa naman treatment program ang mga untried prisoners, 'di ba? Kasi wala pa naman hindi pa naman napapatunayan na guilty talaga sila, 'di ba? So 'yun. Alam niyo 'di ba 'pag nagbabagal ako humihina din yung boses ko, wala yung gigil, eh, 'no. Gano'n kasi talaga ako. Okay, next. Malapit na tayong matapos, actually. Okay, so 'yan sa mga detainees. Pagdating po sa ano, sa Nelson Mandela, ang tawag po niya sa mga detainees ay untried prisoners. Mga tao na wala pang sentensya, tatandaan niyo 'yan. Okay, next, civil prisoners. 'Di ba meron tayong criminal tsaka civil cases. Criminal cases, yung mga naku-commit nilang crimes yung nasa revised penal code. Mga murder, homicide, theft, rape, gano'n, gano'n, gano'n. Mga civil cases guys, yan yung laban ng tao to tao. Si criminal kasi, tao to state. May pinatay ka, ang pinakaginawan mo na kasalanan is yung bansang Pilipinas. 'Pag civil, halimbawa kalupaan, okay? Nag-aaway sila about lupa, about mana, utang, gano'n. Civil cases lang 'yan. So, sa atin kasi, wala naman talaga dapat nakukulong sa mga ganyang cases. Kailangan mag-usap lang yung dalawang tao, puwede sa court, puwede pong mag-mediation, wala dapat nakukulong. Usap-usap lang then magkakaroon ng, kumbaga magkakaroon ng yung meeting halfway, ah, compromise. So, magkakaroon sila ng usapan kung ano pong gagawin. Wala dapat nakukulong sa mga civil cases. But, ayun nga, if in case may civil prisoner tayo, meron ding nakalagay si Mandela meron ding nilagay si Mandela na ano pong gagawin. So, persons imprisoned for death or by order of the court under non-criminal proceedings or yun nga, civil, must be treated with no lesser care than untried prisoners, subject only to necessary security. So, ganon. Ang ang magiging treatment natin sa mga civil prisoners ay katulad sa mga untried prisoners, parang detainee sila. Okay? Siyempre babantayan pa rin natin sila, 'yan. So, wala kasi tayong ganitong mga civil prisoners dito sa Philippines 'no, mga utang 'no, mga nakakapag-file ng case, pero pinag-uusapan lang kasi kaya dapat wala talagang nakukulong, okey? Mga ari-arian, mga mana, mga kalupaan, mga gano'n. So, hindi dapat 'yan umaabot ng kulong, kulong, okey? Ano pa bang nandito sa civil prisoners? Ayun lang naman. So, persons arrested or detained without charge. So, meron din kasing mga tao na nakukulong or inaaresto, pero wala naman talagang case. Wala pang official charge, 'no? So, halimbawa, hinuli kasi nagwawala na dun, 'no? Pero para lang wala pang kasong nafa-file, detained pa lang talaga. So gano'n din 'no, ensures that anyone denied liberty without an official charge is granted the same protections, privileges, and right as an untried prisoner or detainee. So, persons arrested without charge, tsaka mga civil prisoners, pareho po sila ng treatment dapat sa mga untried prisoners according to the Mandela Rules. Okay? Okay. Next, the Nelson Mandela Rules provide an international ano na 'to, yung conclusion na 'to pala, bakit kasi nakaganyan pa rin. So, conclusion na ito, kumbaga palitan ko nga, kasi matatapos na tayo. Wow! Conclusion, ang galing ko 'di ba? Conclusion, the Nelson Mandela Rules provide the international standard for correctional administration. Again, standard lang ito. You can do more than this. Pero as much as possible, abot mo 'tong standard na 'to 'no. Yun nga lang may mga parts pa rin na hindi pa naa-apply ng Philippines kasi kulang sa budget, kulang sa lugar, sa facility, 'di ba? Isipin niyo na lang yung sinasabi niyang dapat kanya-kanya ng room 'pag natutulog, ang hirap gawin nun.
Mga sardinas na nga yung mga kasama mga ano natin sa Philippines, 'di ba? Tapos kapagka kanya-kanyahin mo pa ng room, 'di ba? Tapos yung ₱100 per day na pagkain, oh, hindi ko lang alam kung nasusunod nila yung mga nutritional value and everything. Yung kasal na ma'am ta's na babae pa tsaka nasa serbisyo yung lalaki, civil hindi sila civil kasi criminal case po yung, concubinage. Concubinage is a criminal case. Pambababae, pangangabit, it's a criminal case. Nakakulong po yung mga tao diyan. Huwag kayong mangangabit. Parang tanga magsalita. Okey. So that's a criminal case. Kasama po 'yan sa revised penal code natin. Concubinage, pambababae or pambababae, yes. Yung pangangabit ha, yung makikipagtsorba sa ibang babae na hindi mo asawa. So they are still criminal case po 'yan. So pasok po 'yan do'n sa ating mga convicted, kung makukulong man sila. So again, ano ang mga in-emphasize ng ating Nelson Mandela Rule? Human dignity, yung mga rights nila, human dignity, respect for human dignity, inherent human dignity, then yung ating non-discrimination, no? Ang goal po talaga is rehabilitation, kaya tayo nagkukulong is to rehabilitate the person. Then nilatag niya rin yung mga healthcare 'no, na dapat equivalence of care. Kung ano po yung care o health service na napo-provide sa labas sa community, dapat yun din po yung ibibigay natin sa ating mga PDLs. Ethical correctional practice 'no, yung mga dapat gawin ng ating mga, jail officers. And then accountability, paano po magreklamo, yung ating mga PDLs dapat may nakalatag din po sa jails natin how they can do that. And dapat ma-orient sila, paano po nila sasabihin yung mga hinaing nila. And then yung reintegration into the society. So for the Philippine Correctional Officers, mastery of these rules is essential lalo na kayo when you are taking if you since you are taking the exam, no, kailangan alam nyo yung nakapaloob sa Nelson Mandela. So, ano pa nakalagay natin dito? Okay, magte-technical terms tayo before tayo loyal. Royal true orange. So technical terms natin, person, a prisoner or person deprived of liberty. Again, we are now using the term person deprived of liberty or PDL. PDL lang talaga. Okay? So, anong ibig sabihin ng person deprived of liberty or PDL? A person legally deprived of liberty. Ibig sabihin nakakulong. Deprived. Kumbaga, pinagkaitan. Okay? Person deprived of liberty. Tao na pinagkaitan ng kalayaan. Wow! Dapat Tagalog ano? Mas maganda pa isip. Good morning po mga taong pinagkaitan ng kalayaan. Wow, 'di ba? So person deprived of liberty. So a person legally deprived of liberty through detention, imprisonment or confinement. So kung ikaw ay ma'am, ako ma'am nakakulong ako sa isang relasyon na hindi ko na gusto. Am I a PDL? PDL ka ba? Kung ikaw ay nasa isang relasyon na ayaw mo na, gusto mo nang kumawala? You are not. Because ang PDL po ay legally. Ibig sabihin, naka-detain siya, nakakulong siya, naka-confine siya because yun po yung order ng court. May legal na basis. Eh, wala kang legal na basis, taka ka lang, hindi ka nakipaghiwalay. Okay? So, person deprived of liberty, dapat legal. Legally, deprived sila. Inutos ng court or meron silang, madalas utos ng court. So again, the Philippine Corrections, ginagamit na po natin yung PDL instead of inmate or prisoner. Okay, tapos meron na rin tayong hindi na siya ex-convict, GOP na, no? Graduate of GOP, prison institution, penal institution, GOP. Graduate of, pag-graduate na pag nakalabas na siya ng kulungan, GOP. Parang pogi. 'Di ba? Ang galing. Aw, sakit. Graduate of penal institution. Oh, galing 'di ba, GOP. 'Pag graduate ka na, 'pag 'di ba nakulong ka, wag naman ikaw sana makulong, pero 'pag nakulong ka at tapos na, na-serve mo yung sentence mo, okey ka na 'no, GOP na ang tawag sa'yo. Hindi pogi, GOP, G-O-P-I. GOP, Graduate of Penal Institution. Pero puwedeng pogi na lang, ma'am. Pogi ka ba? Okey. 'Pag ex-convict, 'yan, sorry, 'yan. 'Pag ex-convict, hindi natin sila puwedeng tawaging ex-convict, GOPI ang tawag, GOPI. Graduate of Penal Institution. Ang galing 'no? Sige, isa-chat ko dito. GOPI, pogi. Ay, ba't hoping?
Go-P. O, kayo na maglagay, graduate of penal institution. Paano pag ako yung nakaalis na sa kulungan, ma'am, tas gwapo ka? Pogi na lang po, wag na po Go-P. Okay, next. Inherent dignity. Rule 1 natin, no? Kailangan respect the inherent dignity ng isang PDL. Kahit PDL sila, nakakulong sila, detainee man yan, or kahit convicted, we should still respect their inherent dignity. So what is the meaning of inherent dignity or human dignity? Yung natural worth and value ng isang tao. 'Di ba? Pinagbubuntis ka pa lang eh. Sobrang mahal na mahal ka na ng magulang mo. Sobrang laki ng value, you are my precious. Para kasi ano, tas kamukha mo pa si My Precious sa Lord of the Rings. Sino nga yun? Si My Precious. Anong pangalan ni My Precious? Graduated ka na, correct. Basta nakalimutan ko yung pangalan ni My Precious. My Precious. So, 'di ba? You have your natural worth, 'di ba? Meron ka talagang halaga. So, kahit na convicted ka na, detainee ka man or convicted ka na, andyan pa rin yung worth mo eh. So, hindi pwedeng babuyin ka. Hindi pwedeng tanggalan ka ng mga karapatan kasi you have inherent dignity. So again, even prisoners retain dignity despite incarceration. Again, yung mga PDLs natin, nandyan pa rin yung mga ano nila, dignity, human dignity nila kahit nakakulong na po sila. Okay? Next. Chat nyo nga kung anong pangalan ni hindi si ba't Prudo? Frodo naman yon. Hindi si Frodo. Si Frodo. Grabe naman, Prudo. Parang crudo. Frodo, F-R-O-D-D-O. Frodo. Frodo. Yung ano yun? Yung isa sa mga bida. Prudo. Parang gasolina yan, crudo. Hindi si Frodo. Mamaya search natin. Search ko na lang bago matulog. Okay. Pero search ka yun. Okay, rehabilitation. So, very important na term, no? Baka, anong goal ng rehabilitation? Hindi nyo pala naiintindihan yung meaning ng rehabilitation. Mga hype kayo. Okay. So, rehabilitation, program yan and interventions intended to reform offenders and prepare them for the integration. So, rehabilitation program, rehabilitation program, ito yung mga pinapagawa natin sa mga offenders or mga PDLs para po umayos sila sa buhay nila, umayos yung behavior nila, pag-uugali nila, yung pag-iisip nila, para nga 'pag binalik na po sila, ni-reintegrate na po sila sa ating society, okay sila, 'no? Makakasunod sila sa ano po yung norm, ano po yung karapat-dapat na kilos. Prude. Hoy! Mabasa ko pa rin si Prudo. Sige. So, yan yung primary goal ngayon ng modern corrections, no? Yung modern penology, ang goal is rehabilitation, hindi na po punishment. So, paano ginagawa yung rehabilitation, ma'am? Paanong paraan natin nababago, napapagaling yung isang PDL? So, through education. Siyempre, may mga tao po na kaya po sila ganun mag-react sa mga bagay-bagay. Halimbawa, kaya sila nagnanakaw kasi wala silang education, wala silang mapagkakakitaan. Hindi nila alam na 'pag galit ka pala puwede palang ganito lang ang gawin mo, dapat hindi ka nambubugbog. 'Di ba yung batang 3 years old na sinipa-sipa nung tomboy, jowa mong tomboy, si Gollum. Search ko nga. Search mo na 'no, sinearch mo 'no, aminin mo, sinearch mo niyan sa YouTube, sa Google. Sa gulo-gulo. Okay. So, maaaring si Gollum 'yun. Okay, so livelihood. So 'yan po, para po mabago natin yung takbo ng buhay ng tao, ng PDL, yung mindsetting niya, yung behavior. Alam niyo yung behavior? Yung may nangyayari sa paligid mo, ganito ka yung reaction mo sa mga nangyayari sa paligid mo. That's behavior. So for example, sinampal ka ng sige sampulan natin. Halimbawa, nagda-drive ka ng motor, na-overtaken ka ng pulis, anong gagawin mo? Whatever yung gagawin mo, that's your behavior. Anong ginawa nung sa pulis? 'Di ba? "Ba't mo ko inunahan?" Tsurba-tsurba, 'di ba? Tapos talagang pino-provoke niya talaga. Pino-provoke niya talaga yung yung pulis, 'di ba? That's his behavior. Ikaw, kung ikaw yun, anong gagawin mo? That's your own behavior. Tingnan mo yung pagkakaiba ng gagawin mo na na-overtaken ka at yung ginawa nung pangit. Batching-ching, okey, 'di ba magkaiba? So, kung nakulong yung taong yun,
there is something na mali sa mindsetting niya, 'di ba, yung behavior niya dapat nating ayusin yun. Kung makukulong man siya guys, kung makukulong man siya, yun yung kailangan nating ayusin. Bakit gano'n siya mag-react kung may nakaka-overtake sa kanya? Mali yung processing ng utak niya, eh, 'no? Kung ma-overtaken ka, eh, 'di go, 'di ba? Puwede namang gano'n yung mindset niya. Pero iba, iba yung sa kanya, eh. Or kung hindi matulog yung bata, anong gagawin mo kapag yung 3 years old mo na pamangkin, pinapatulog mo hindi matutulog? Yung si tomboy anong ginawa niya, pinagsisipahan niya, 'di ba? Ikaw anong gagawin mo? At kung ang gagawin mo is hahayaan mo lang siya, bakit magkaiba kayo ng reaksyon? There is something wrong sa kanya, bakit yun yung naging reaksyon niya, bakit yun yung behavior niya, and that's what they need to correct. Kung makukulong man po yung tomboy, yun po yung kailangan ayusin sa kanya. So there are kaya pagdating sa kulungan 'no, iba-iba po yung treatment programs, iba po yung, ito dapat ito yung i-focus natin, ito dapat ito yung i-focus natin. Kasi may ibang tao guys na nakakapag-commit ng crime kasi kulang lang sila sa pag-aaral, education, so dun ifo-focus yun. Or nakakapagnakaw sila dahil kulang sila sa pinagkakakitaan o sige livelihood, focus tayo sa livelihood para 'pag nakalabas 'to, alam niya na may puwede na siyang pagkakitaan sa mabuting paraan. Painumin ng gatas, painumin ng papatulog, bugbugin. Okey. Ito counseling, yung mga mali yung mindsetting guys, yung mali yung reaksyon, counseling session talaga yan, yung, "Bakit gano'n yung ginawa mo?" 'Di ba? Talagang kailangan kausapin 'yan guys, mali talaga, eh, bubugbugin mo. Ibig sabihin may anger management issues, 'yan yung kailangan ayusin sa kanila. Spiritual formation puwede din 'no, pakilala natin si Lord sa kanila. Ako ang mindset ko 'pag nakakagawa ako ng mali, ako yung sumasaksak kay Lord, yung ako yung nagpupukpok pupukpok nung nail, wow, nail. Ano nga yan? Pusang alaw, pako sa kamay niya. Ako yung naghahampas ng kung ano-ano sa kanya during the time na yun yung mindset ko kaya ayaw kong gumagawa ako ng kasalanan 'no. Nung kabataan ko, ngayon medyo matigas ng ulo ko. Okay, spiritual formation para 'pag nakilala nila 'no, ganyan-ganon, magbago yung utak nila, magbago yung mindset nila, 'di ba? So yun, that's the way how I like it, charot. Yan yung way natin to rehabilitate people, 'no, yan, education, livelihood, counseling, spiritual formation, or skills training. Okay, so yan, rehabilitation are the intervention, yung mga ginagawa natin para mabago natin yung isang tao. Para 'pag natapos sila yung sentensya nila, skills judo. 'Pag natapos natin yung yung sentensya nila, 'pag nakabalik na sila na-reintegrate na sila sa society, magiging mas matino na silang tao. Hindi na sila babalik dun sa, mambubugbog ako, 'pag galit ako ganitong gagawin ko, mampo-provoke ako, magnanakaw ako. Kasi 'di ba, bakit pa ako magnanakaw kung marunong na ako mag-bake ng cake. Wow, marunong na akong mag-welding, puwede na akong mag-apply ng trabaho kasi meron na akong skill, 'di ba? Yun, mga gano'n. Wow, nandito pala yung president ng ano, si Vladimir. Vladimir Putin. Wow, Vladimir Putin, mag-comment ka. Okay, next, reintegration. So, si rehabilitation, nasa loob ka pa lang ng ano niyan 'no, kulungan. So, 'yan yung mga programa, mga gagawin, mga intervention programs para po maging maayos yung tao. Si reintegration naman, ito naman yung pag-ibabalik ka na sa society, reintegrate. Integration ibig sabihin isasama ka. So, galing ka na dun, eh, kaya 'pag sinama ka ulit, reintegration na ang tawag, 'di ba? Reintegration, ibabalik ka na ulit, isasama ka na ulit sa society. Okay? So, preparation of prisoners for lawful return to society. Reintegration programs naman yan. So, sa reintegration program, bago ka ilabas, sana all lumalabas. Okay. Pag, pag nakamute ako, hindi, bigay ka lang talaga. Charot. Joke, Syra. Okay. So, reintegration programs, bago ka, labas na naman yung term ko. Okay, bago ka i-release, sana all nare-release, charot, nagre-release. So, bago ka i-release from the facility, may mga aftercare 'yan 'no. Ipaplanuhin na po, anong gagawin natin paglabas niya. So, every 2 weeks puwede po silang magkaroon ng counseling session 'no. Tuloy-tuloy pa rin po yung puwede silang humingi ng tulong sa mga technical officers natin, doctor, psychologist, mga gano'n. Aftercare po 'yan or ang madalas po niyan, hahabilin po sila sa LGU, sa barangay, sa munisipyo,
for aftercare. Bibisitahin sila or sila po ang pupunta to check how they're doing, paano po yung reintegration nila, kung nahihirapan ba sila or okay lang sila or they need help, gano'n. Then livelihood, siyempre bago po sila i-release, check 'no, ano sa tingin mo ang puwede mong pagkakitaan paglabas? Saan ka puwedeng magtrabaho? Madalas po nagbibigay po ng referral letter si facility para 'pag nag-apply po sa trabaho si GOP, si Pogi 'no, si GOP, meron po silang letter na from the facility na ito po yung mga skills niya, puwede niyo po siyang kunin for this kind of job, ganyan, ganyan, gano'n kay livelihood. And then community reintegration. So, bago po sila ilabas, pin inisis they are will be strengthening na the relationship ng family, ng mga neighbors 'no, para 'pag totally nakalabas na po yung ano, anong nakalabas? Si PDL, please release me. 'Pag nakalabas na po si PDL, 'di ba, hindi na siya masyadong mangangapa. Sana all kinakapa, charot. Okey, hindi siya masyadong mangangapa sa society kasi 'di ba, bago pa siya nakalabas ulit, ano na, siya, gano'n na, okey na yung kanilang relationship. Parang bakla, bakla ka ba ba? Okey, next recidivism. So sinabi ko na ulit, ay naku, ewan ko sa'yo Eric, dalawa pa si Eric. Guys, sabihin niyo 'pag hindi talaga ako naririnig, but I think naririnig naman ako, tingnan ko nga. Hello, 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 hello? Wala ba akong sound? Oh, meron 'di ba? Oh, naririnig ko yung sarili ko. Mag-comment nga kayo kung wala talaga akong sound or meron. Kasi para akong tanga dito nagyayaw-yaw yung bibig ko ta's wala kayong naririnig. Okey, next, si recidivism na-discuss ko na 'to, 'di ba? Ano ibig sabihin ng recidivism? Na kapag commit ka ng crime, pinagaling ka, kumbaga nagkasakit ka, 'di ba? Halimbawa meron kang tulo, charot, 'wag tulo guys. Meron kang sige, pneumonia, o ubo na lang para hindi gano'n kalala. Meron kang ubo, ta's pina-ospital ka, ospital agad. Kaya puwedeng maglagundi ka na lang. Halimbawa ospital ka, na-ospital ka ng 5 days, lumabas ka, nagkaubo ka ulit, parang gano'n ang recidivism. Na-commit ka ng crime, napunta ka sa facility, na-release ka, nag-commit ka ulit ng crime, para kang tanga ka, okey? So recidivism, that's recidivism. Ang tawag natin sa taong yun na paulit-ulit kang sinasaktan at iniiwan, charot. Ang tawag natin sa tao is recidivist. Yung kondisyon niya na umulit siya is recidivism. Okay, recidivism. Okay, so recidivist ka kapag sinaktan ka na nga niya, bumalik ka pa ulit sa kanya. Charot. Nag-commit ka ng crime, nakulong ka, inayos ka, pinagaling ka, na-release ka, nag-commit ka ulit ng crime. And that's what we are trying to reduce. That's why we are nagkakaroon ng imprisonment. Okay? Yan, according to Mandela Rules, correction should reduce recidivism. Okay, next, non-discrimination, equal treatment regardless of race, religion, sex, 2 times a day, chat, political beliefs, nationality, and social origin. Okay? So, alam nyo na yan, yung equal treatment, walang discrimination. Ikaw police officer, jail officer, when you treat the PDLs dapat non-discrimination. Wala kang nadi-discriminate. Ito galing sa mayaman 'to, dapat ayusin natin, 'di ba? Yung mga politiko, ito ano, sige hayaan natin maglagay ng aircon, magka-TV siya diyan, mag-concert siya diyan. Wala dapat gano'n, guys. Okay. Next, ito yung sinasabi kong corporal corporal punishment. So, physical punishment intended to inflict pain, 'di ba? This is absolutely prohibited, like pambubugbog, 'yan, physical torture. Wala 'no, ibang hugot yung gusto ko, yung pagkatapos siya ipasok, okay, next, classification, hindi ko tinuloy, Okay, classification, 'di ba? Segregation, paghiwa-hiwalay, classification, paggugrupo-grupo. So, katulad ng sinabi ko kanina, kasama naman sa classification yung age, sex, offense, pero ang pinakaginagamit talaga, aside from all of that, no, ang pinakaginagamit talaga is sa security risk, minimum, medium, maximum. Okay, and then health conditions. Ginagawa po yung grouping or classification para effective yung inmate management. Kasi kung hindi mo ika-classify, hindi mo igugrupo, halimbawa
Si minimum risk tsaka maximum risk pinagsama mo, si young tsaka si adult pinagsama mo. Binigyan mo sila ng program ngayon, treatment program. Siyempre pare-pareho po yung ibibigay mo sa kanila kasi sila yung pinagsama-sama mo, eh. For sure, yung treatment program na binigay mo, for example, ang treatment program na binigay mo is para dun sa mga minimum risk lang and sinalo mo dun si maximum risk. Hindi magiging effective sa kanya yun. Kasi hindi bagay sa kanya yung treatment program. Tsaka babantayan mo sila. Siyempre halimbawa, si minimum risk tsaka si maximum risk pinagsama mo. Wala kayong classification ginawa. Nagkakasama-sama sila. So, yung pagbabantay mo sa kanila, hindi effective. Kasi yung pagbabantay mo, for example, chill-chill ka lang magbantay. Hindi masyadong bantayan 'to, mga 'to. Eh, may maximum risk na na prisoner pala do'n na kailangan bantayan mo talaga 24 hours a day kasi mambubugbog, mananaksak. Ineffective yung magiging management mo sa kanila. So, kailangan talaga ng classification. So, segregate mo na and then classify. Bakit yung isang PDL na singer, ma'am, nakapag-release pa ng album nanalo pang sino yun? Baka detainee lang siya. Detainee, ang mga rights lang naman nila is pagkain, damit, at saka room. Baka hinahayaan nila kasi ano, that's their treatment program. Okay, next, vulnerable prisoners. So, 'di ba, nakalagay kanina yung non-discrimination, na pantay-pantay lahat ng treatment. Pero siyempre guys, may mga vulnerable prisoners, yung mga taong kailangan ng special protection. Kasi nga, vulnerable sila, mahihina o di kaya kailangan talaga nilang iba pang care. Like women, kailangan namin ng special protection, guys. Elderly, yung mga senior citizens. PWDs, person with disabilities. Mentally ill. Pag severe na yung mentally ill, saan dadalhin? Sa bahay nyo. Sa mental health facility. Juveniles, mga bata. LGBTQ plus na mga prisoners. Kasi kung magsasama-sama yan, guys, syempre kung dadalhin mo yung bakla doon, tas may ginawa siyang kasalanan, tas sinama mo siya sa mga lalaking-lalaki, mga brusko, no, lulubutin siya. Ano lulubutin? Mga Bisaya can relate, lubutin, o lubuton ba? I-ano siya, aanal siya, sige kayo. So, kailangan proteksyonan natin yon para hindi po sila ma-abuse. And the sick prisoners, yung may mga sakit. Okay? So, ayan po. So, siyempre sila po, kailangan natin sila ng special protection. Kailangan na sila ng special protection 'no, lalo na yung lalo talaga yung mga LGBTQ guys, kasi malala talaga yan. Tsaka yung mga tombits, 'di ba? Baka dahil isasama mo sila sa mga girlish 'no, baka sila naman yung mag-abuso. So, kailangan talaga ng special protection for that person, okay? Lalo na mga buntis 'no, mga women at mga pregnant women. So, ayan, mga vulnerable prisoners po tawag natin sa kanila. Okay, next. O, alam niyo na dapat yung pagkakaiba nito solitary confinement tsaka prolonged solitary confinement. Pag solitary confinement, 22 hours. Isolation, no? Hiwalay sila for 22 hours or more a day without meaningful human contact. Wala po silang contact sa ibang tao. Pag prolonged solitary, more than 15 consecutive days. And that's prohibited. Okay. Collective punishment, again, ayan po yung punishing the entire group. May isang nagkasala, one for all for one. That's prohibited as well. Okay? So, a scenario where a jail officer cancels the visitation privileges of an entire block because one inmate hid contraband, bawal. So, may na itago siyang yosi. Dahil naitago siyang yosi, lahat sila, bawal na ang bisitahin ng mga mahal nila sa buhay. Bawal po yun. Kaya nagpapakulong yung mga bakla daw kasi gusto daw nila yung lubutin sila. Sabi naman kayo, hindi naman sure yung protection sa women kay bubugbugin lang tayo. Huwag naman tayong bugbugin. Pabisaya talaga tayo 'no, okey. Ano pa dito, instrument of restraint katulad ng sinabi ko, it's a mechanical device, mga bagay na ginagamit to restrict movement or to control yung movement ng tao. So examples niyan, handcuffs, leg irons, and chains 'no, but there are things na hindi puwedeng gamitin. Madalas na ginagamit natin handcuffs at the straitjackets. The rest parang ano, parang degrading kasi 'no, lalagyan ka ng bakal sa paa, but it happens. Leg irons,
So again, they are never to be applied as punishment. Ginagamit lang po sila during transit para maiwasan lang po yung pagtakas. But again, pagtapos ng transit, pag nasa loob na po ng mga courts, harap na po ng judge, tatanggalan na po dapat sila ng mga instrument of restraint. Bura-bura jud ma'am, labi na rape iyahan na buhat na krimen. Yeah, totoo. Lubutin talaga yan sila dun. Okay, equivalence of care. So equivalence of care again, kung ano ang principle po na yan is the healthcare standards sa loob ng jail dapat pareho po yan sa standard na meron po sa free community. Okay? Next, so for example, if an inmate requires a medical procedure or psychiatric intervention that the BGMP clinic cannot provide, hindi nila mabigay yung service na yon or procedure na yon, kailangan po siyang ipa-transfer. The principle of equivalence dictates that the state must facilitate a transfer to an outside hospital. Hindi porket hindi nila ma-provide, wala na po. Kailangan maibigay pa rin yon if kailangan sa labas na po ng kulungan. Body cavity searches. So, pag body cavity, ito po yung highly invasive. As much as possible, hindi po ginagawa. Kasi nga, invasive siya, masyado siyang, uh, para, kumbaga, nai-invade mo na yung privacy ng tao. Mismo katawan niya na yan, eh, binubuksan mo, sinisilip mo yung puwet, sinisilip mo yung ganito, ganyan, di ba? Woo! Parang gano'n na, woo! Di ba? So, highly invasive physical searches of internal body openings. Okay. Laman loob, charot. Binuksan mo yung bituka, hindi naman kasama yun. Eh, ganun lang. Buksan buksan mo at papasukin ako. Okay. So the rules dictate this should be avoided if possible and used only as last resort. And again, sino po ang magkakandak? Qualified medical professional. Medical. Kayo may pinag-aralan sa medicine, ha? Yung marunong talaga. Hindi yung tayo-tayo lang. Who are not the primary care providers for that inmate. Buksan mo't papasukin ako. Last one, I think this is the last one. So, untried prisoners, remind ko lang, untried prisoners and sentenced prisoners. Untried prisoners, pre-trial detainees, wala pa pong trial. And madalas, ito po yung nandyan po sa mga facilities natin. Kaya crowded po ang ating mga facilities because detainee pa lang, nandun na sila, nakikihalo na sila doon. So, anong problema? Yung mabagal na justice system, yung matagal yung trial, puro rescheduled yung trial, yun naman ang problema kasi. No, kung mabibilisan lang sana at halimbawa, convicted or acquitted, yung acquitted, tanggal, malalabas agad yun sa kulungan, di ba? So, mababawasan yung tao. Yun nga lang, sobrang tagal talaga kasi ng trial natin sa Philippines. Slow ang justice pa. Di ba? Doon nagkakaroon ng problema. But ginagawa naman siya ng paraan ngayon ng judicial system, judiciary branch na as much as possible, marami po silang matapos na mga cases agad-agad. No? Binibigyan pa nga ng mga awards yung mga judges guys na maraming cases na natatapos in a year or in a month. Nagkakaroon sila ng mga awards. Yan. So, person arrested or imprisoned by reason of criminal charge against them who are detained either in police custody or PAPSI sila, yung person under police custody, or in prison custody, but have not yet been tried and sentenced. So tawag natin sa kanila untried prisoners sila, no? Yung wala pa talagang conviction, wala pang sentensya. Pag sinabi nating sentenced prisoners, yun yung convicted na, may sentensya na, may judgment na si court. So tatandaan, untried prisoners, tatandaan, meron tayong tinatawag na presumption of innocence. They are considered innocent until proven guilty. Pagdating sa work, sa prison labor, mabilis na naman yung salita ko, no? Pagdating sa prison labor, voluntary. Bibigyan niyo, o-offeran niyo sila, gusto niyo bang mag-work? Pag ayaw nila, hindi niyo po sila pwedeng pilitin. Pag pumayag po silang mag-work, then the same as the convicted or the sentence, they should be paid. Meron pong remuneration or may sahod po sila. Okay? And that's it for tonight. So, do you have questions before I let you go? Before I let you go, I want to say I love you, ladies and gentlemen. Okay. So, questions, ladies and gentlemen, before I go forward. Charot. Before ko hanapin yung aking ipis nitong maliit, baby ipis kong hype na yan. Piste. Piste siya, hindi siya hayop. Okay. Question. Clarification. So, we will be sending you as well the soft copy of this PowerPoint. Okay? Isisend ko to kay Sir Kirk and then i-upload naman to sa Drive. Okay, wala nang question. Okay. So, ayun ulit. Thank you so much for staying with me tonight. Stay with me tonight. Oh, oh, oh. So, thank you so much.
Alam ko 'no, tuloy-tuloy 'to, araw-araw halos meron kayong review, may mock exam kayo, and yung mock exams ginagawa naman yun to check if you have learned something from the discussion or if you have stock knowledge 'no. Yung mga hindi na-discuss, stock knowledge talaga chine-check dun 'no, or maaaring na-discuss pero iba lang yung bato ng question, okey? Pero 'pag hindi niyo tatandaan niyo guys, ito ha, isang tip. Kapag nag-mock exam kayo at hindi siya na-discuss at hindi niyo alam yung sagot, i-search niyo na agad. Huwag niyong aantayin na may mag-discuss pa sa inyo, okey? Kasi available naman online. Kasi naging lapse ko 'yan nung nagre-review ako sa board. I-she-share ko lang para tayo po ay Bisadya, yeah, I'm Bisaya. Taga Mindanao ako, I'm from North Cotabato, Makilala, North Cotabato, Philippines. Representing. So, ayun nga. So, i-she-share ko lang 'to para hindi rin mangyari sa inyo 'no. So, when I was taking when I was reviewing my board exam, meron akong feeling ko lalabas, feel ko lalabas 'to, 'no. Ang batas na yun, during that time feeling ko magkakaroon ng question about RA 11131. RA 11131 sa board exam 'to ng criminology 'no. Siguro lalabas 'yan. So, I think 2 years ang lumipas, hindi ko man lang sinearch, hindi kasi na-discuss si RA 11131 during our college years kasi kakapasa pa lang nung batas, okey. And then during the review, siguro na-discuss siya kasi online lang ako guys, self-review ako tapos nakikisama lang ako sa mga libreng online lecture sa Facebook, yung dumadaan-daan lang 'no. Tapos sumasali-sali lang ako sa mga 'yan final coaching, nagbayad ako 1,500 final coaching. Hindi ko alam kung hindi siya na-discuss or na-discuss siya, hindi ako nakasali sa discussion kasi may baby kasi ako nun, kakapanganak ko 'no. So ayun, but feeling ko lalabas siya. So hindi ko siya sinearch, kahit yung title man lang hindi ko sinearch 'no. Lumabas siya sa exam namin sa board, what is the short title of RA 1131? Yung alam kong lalabas siya or may hint ako or may gut feeling akong lalabas siya, pero hindi ko man lang sinearch online. Eh, available naman yan online, 'di ba? Search mo lang RA 1131 lalabas agad yung title nun, eh. So sobrang laki ng ano sa'kin na ba't di ko sinearch? Kasi 'di ba top 6 ako. Malay mo 'pag nakuha ko pala yun nag-top 5 ako or what, 'di ba? Sobrang dali lang nun, eh, 'di ba? So yun, magiging tip ko sa inyo, if you think something will wow, nag-English si ma'am. If you think na kung feeling niyo puwede siyang lumabas, puwede siyang matanong, i-search niyo na online. Tapos puwede niyo din siyang itanong sa amin kapag nasa discussion na tayo. That's why very important 'no na sumasali kayo sa live para para nakakapagtanong kayo. Ma'am, may plus point po ba sa pag-apply ng GO1 if CSE Prof or POA passer? Actually, puwede siya maging points kapag lahat kayo pasado na. Halimbawa, 'di ba, may mga qualifications 'yan. Halimbawa, 5,000 kayo nag-apply. Tapos pasado lahat kayo. 1,000 lang yung puwedeng i-hire tapos after all the screening and everything, 1,500 pa rin kayo, 1,500 kayo, 1,000 lang kailangan. Siyempre hahanap yan sila ng mga may edges, yung talagang ito maraming eligibility, ito kukunin natin, puwedeng gano'n, may mga point yan. Pero if bagsak ka na agad dun sa unang part pa lang ng screening like sa BMI, sa neuro pa lang wala ka na, o di kaya sa pagpapasa pa lang ng papel mali-mali na yung mga pinasa mo, mali yung pagkakagawa mo ng folder, baka dun pa lang hindi mo kahit marami ka pang eligibility kung dun ka lang sa mga simpleng minimum qualification, hindi ka na pumasa, hindi magagamit yung mga eligibility mo. Pero 'pag lahat, okey pasado ka lahat-lahat, dun na lang sila naghahanap na lang sila ng lahat, pasado na, ano pa bang puwede nating i-screening? Puwede yon yung, ito maraming eligibility, ito mataas yung rating niyan, dun sila kukuha 'no. Kasi sobrang dami kasi nag-a-apply, so puwede yan makatulong, okey? Ayun na nga 'no, so search kapag may feeling kayo na lalabas siya, search niyo na and then you can ask us kapag nag-online discussion 'no. Wag yung hahayaang feeling niyo lalabas ta's hindi niyo pa rin alam hanggang exam period. Okay, so that's why we have review periods para lahat ng puwedeng lumabas ma-discuss na natin, whatever that is. Okay. So ayun na po, thank you so much. Basta Bisaya, gwapa at tinuod, charot. Thank you so much for staying and stay steady in your efforts. Trust your preparation and pray for strength and wisdom to finish strong. Magdasal kayo ngayong gabi. Salamat Lord sa absorbent na utak. No, at sana ma-retrieve ko to sa exam. So, thank you so much and have a great night. Bye-bye. See you again tomorrow for the rights and privileges and treatment programs of our PDLs. Good night, guys. Sir Kirk.
Yes po, ma'am. Thank you so much po, ma'am. Thank you so much po. Good night, good Ma'am, night. by 6:30 pa din po tayo bukas, ma'am. Okay po. Yes po, sir. Thank Ah, you. sige po, I'll ma'am. send the PowerPoint po. Sige po, ma'am. Thank you. Okay, thank you.